Bawal ang libre. Ano ang utos ng dakilang Presidente Lu? Mahal, susunduin ko si mama sa ibang bansa? Kaya parang awa mo na? Tulungan mo akong mamahala sa kumpanya. Maayos naman ang pagiging freelance ko. Ayaw kong makialam sa gulo ng pamilya nyo. Sige na, please. Mabait kong asawa, pag-uwi ko, pagsisilbihan kita ng husto. Jinian Lu, hindi uubra sa akin ang ganyang drama. Mahal kong asawa. Sige na nga. Talo na ako sa'yo. Pangako, babalik ako agad. Hindi ko hahayaang mapagod ang asawa ko. Aalis na ako. Hoy! Mahal? Hindi mo pa ako hinahalikan. Bilisan mo ang pagbalik. Sabihan ng kumpanya? Maghanda sa pagsalubong sa misis ng presidente. Ano, papasok sa kumpanya ang misis ng presidente? Bilis, sumama kayo sa akin, salubungin natin ang misis ng presidente. Ang lalaking si Jinian Lu, bakit kailangang maging pabida-bida? Ano bang hinihintay nila sa pinto? Papasok din naman ako sa trabaho, wag na po kayong masyadong mag-abala. Ang baguhan na ito ay walang modo. Hindi mo ba nakitang dumating ang misis ng presidente? Pumasok ka na agad. Hindi ba ako ang sinasalubong nila? Sa kumpanyang ito, may iba pa bang misis ng presidente? Uy, ang taong ito, bakit parang pamilyar siya? Kumusta po, Ginang? Ako ang pinuno ng departamento na si Ningsu. Sila naman sina Xiaoyao at Xinling. Nandito kami para salubungin kayo. Kumusta sa inyong lahat? Ako ang bagong eksperto sa pagsusuri na si Ranchen. Ginang, huwag na po kayong magpakumbaba. Alam naman naming lahat na kayo ang misis ng presidente. Siya ang misis ng presidente. Napakabait nila sa akin dahil akala nila ay ako ang misis ng presidente. Sakto at magagamit ko ang pagkataong ito. Ranchen, Sino ka ba? ako ito, si Meng Xia. Magkaklase tayo noong high school, ang liit ng mundo. Nagtatrabaho ka rin pala sa ang mga Lu. Ikaw pala yung sa klase natin na isang ulila. Wala akong kaklaseng katulad mo. Bakit ganyan ka magsalita? Hoy bago, huwag kang masyadong feeling close. Bago ka lang pala, sinabi na ng Ginang na hindi ka niya kilala. Umalis ka na riyan. Dito po kayo, Ginang. Isang peking misis ng presidente at mga empleyadong sipsip. Jinian Lu, sa kumpanya mong ito, anong klaseng mga tao ba ang kinuha mo? Kung ganoon, ako na mismo ang gagawa para kay Jinian para itama ang maling gawing ito, pati na ang impostora na ito. Ginang, ano pa po ang gusto ninyong kainin? Bibili na po ako agad. Nasa ibang bansa ang presidente. Sisiguraduhin naming aalagaan kayo ng mabuti. Hoy, Tinatawag mo ba ako? bumaba ka at ibili mo ako ng prutas. Lahat ng prutas, dapat balatan at hiwain, bawat piraso. Hindi dapat lalampas sa 5 centimeters. Wala ka bang kamay o paa? Kung gusto mong kumain, bumili ka ng mag-isa. Ikaw na hampas lupa ka. Paano ka makipag-usap sa ginang? Kung gusto mong maging alipin niya, pues ako hindi. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Gusto mo bang punitin ko ang bibig mo? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Ang misis ng presidente ay inuutusan ka lang. Isang karangalan iyon. Humingi ka agad ng tawad sa Ginang. Talaga bang naniniwala kayo sa kanya? Siyempre naman, maniniwala ba kami sa iyo na isang ulila na walang kwenta? Ulila nga ako, pero hindi iyan rason para laitin ako. Kahit misis ng presidente ka pa, may extra ka bang mata o extra na ilong? Walang mas mataas sa atin. Huwag kang masyadong mayabang. Tama, hindi natin dapat pinagtatawanan ang pinagmulan niya. Dahil ako ang misis ng presidente. Mas mataas talaga ako sa'yo. Natural lang iyon. Unang araw mo pa lang sa trabaho, kinalaban mo na ang misis ng presidente. Mukhang ayaw mo na yata na manatili sa kumpanyang ito. Wala kang kwentang kausap. Ming siya. Anong sinasabi mo? Sabi ko, sobrang mahal ng presidente ang ginang. Nakakainggit talaga.
Sa susunod na linggo ay ang pasasalamat para sa ginang. Isama mo naman kami para makakita ng marangyang handaan. Ikaw na peke ka. Titingnan ko lang kung hanggang saan ang kaya mo. Pasasalamat. Hindi para sa mga katulad natin ang lugar na iyon. Nabalitaan ko na lumaki sa ibang bansa ang ikalawang senyoritong Lu at babalik na siya kung sakali. Na mapansin tayo ng ikalawang senyorito ay yayaman na tayo at magiging reyna. Sana ay isama tayo ng ginang. Iyon ang pinakamabuti. Ang mga damit ng ginang na milyon-milyon ay isinusuot lang niya sa kumpanya. Ang magsama ng ilang tao sa pasasalamat ay hindi siguro magiging problema. Tama ginang, ang maliit na bagay na ito ay siguradong magagawa mo. Anong problema ginang? Natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot? Dadalhin ko kayo doon sa susunod na linggo. Maliban sa iyo. Wala akong pakialam. Ginang, ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo. Paano ko ba sila maipapasok? Nasaan na ang gamit? Ranran, anong gagawin mo sa sulat? Ang dami mong daldal. Huwag mong sabihing hindi mo nakuha. Bayaw. Ayos na ang lahat. Titingnan ko lang. Kapag may sulat na ako, magiging misis ng presidente pa rin ako. Misis ng presidente. Ranran, anong sinasabi mo? Ang mga tanga sa kumpanya na pagkamalan akong misis ng presidente. Hindi ba't sinabi mo sa pasasalamat na ito? May gagawin si Presidente Lu at hindi makakarating. Kaya, hindi nila malalaman na peke lang ako. Ranran, napakalaking bagay nito. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kung hindi dahil sa inyong mga walang kwenta na idinamay pa ako. Sa ganda kong ito. Bakit hindi ako pwedeng maging misis ng presidente? Ranran, huwag kang pumunta. Gagawin ko ang lahat sa piging na ito. Para ang pagiging misis ng presidente ay maging totoo na. Ranran, hindi pwede. Huwag kang pumunta. Kailan ka ba babalik? Malapit na. Kumusta ang trabaho sa kumpanya? Oo, Sabi ni Ginang mainit ito. Bumili ka pa ng isa. narito ako para magtrabaho, hindi para maging utusan. Mabuti naman. Basta gusto mo. Mama? Sa ugali ni kuya, baka tumakas ang hipag ko. Hayaan mo siyang tumakas. Dahil langit at lupa sila. Ano ba ang nakita niya sa kanya? Gusto mo ba? Silipin ko para sa inyo? Sige, ibaba ko na. Teka, Mama! Nasaan si Zichen? Bumalik na siya sa paaralan. Bumalik na. Hindi ba matagal siyang wala? Akala ko ba sasamahan kayo pa uwi? Matanda na ako. Kailangan ko pa ba siya? Pero ikaw, sa tagal ko sa ibang bansa. Ang kasal mo, hindi mo sinabi sa akin. Mama, narito na ako para sunduin kayo. Isa ba siyang ulila? Ang kasal na ito, hindi ako pumapayag. Mama, hindi mo siya dapat maliitin dahil lang isa siyang ulila. Mababa ang katayuan niya. Sa ating pamilya, Lu, langit at lupa ang agwat. Pinakasalan ka niya dahil may balak siya. Mama! Sa paningin mo ba, lahat ba ituso? Para sa iyo lang ito at ako pa ang sisisihin mo. Hinto, wag aalis. Gustong umalis, huli na. Ano? Kinuha ni Zichen Lu ang eroplano? Oo, tama iyan. Nakalimutan ng ina dahil sa manugang. Gusto mo siyang makita, hindi ko hahayaan. Hello, Mama. Nandito na ako sa bansa. Asawa, kailan ka ba babalik? Magsisimula na ang handaan. Miss mo na ako. Mabulaklak ang dila. Hindi kita miss. Mag-isa ako sa pasasalamat. Itong misis ng presidente. Ibigay mo na lang sa iba. Hindi pwede iyon. Ikaw lang ang aking ginang. Hintayin mo ako. Pabalik na ako agad. Hindi ako naniniwala sa iyo. Lagi mo akong niloloko. Oo nga pala ang kapatid ko. Hi. Ikaw na hampas lupa. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa iyo? Ikaw na hampas lupa. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob dito?
Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na manakit dito? Ano naman kung saktan kita? Ito ay ang mga Lu. Isang pasasalamat para sa aming ginang. Ang mga nandito ay lahat galing sa mararangyang pamilya. Bagay ba ang isang pulubing tulad mo rito? Hampas lupa. Talagang naglakas loob kang pumunta. Aba, mukhang totoo ang peking suot mo. Pero kahit nakasuot ka pa ng pangkastilyo, hindi ka naman isang prinsesa. Hampas lupa. Gusto niya lang sigurong isipin natin na siya ang misis ng Presidente Lu. Naku, maganda nga ang mukha niya. Pero baka nakuha lang ang posisyon sa pamamagitan ng pagtulog sa iba. Anong sinasabi mo? Supervisor, okay ka lang ba? Hampas lupa. Ang kapal ng mukha mo. Bakit? Gusto mo rin ba? Ikaw, Kapag may nakakilala sa atin, magkakaproblema lang. Hayaan mo na. Pumasok na tayo sa loob. Wala siyang inbit. Hindi rin siya makakapasok. Chen, huwag ka nang gumawa ng gulo. Teritoryo ito ng pamilya Lu. ano naman sa pamilya Lu? Mapupunta rin naman ang lahat sa aming ginang. Tama. Tara na. Ano ba? Mga bisita kami ng misis ng presidente. Bakit ayaw niyo kaming papasukin? Bakit kailangan pa ng sulat kung ang ginang mismo ang dadalo? Kung isa lang talaga akong taong walang koneksyon, siguradong aapihin nila ako ng husto. Hindi ito maaari. Tingnan niyo kung paano ko kayo tuturuan ng leksyon. Hello, asawa ko. Nandito ako sa handaan. Ayos lang bang may turuan ako ng leksyon? Anong nangyari? Sino ang nagpagalit sa'yo? Wala lang, nagtatanong lang ako. Ang handaang ito ay para sa ginang, kaya syempre ang ginang ay pwedeng gawin ng kahit anong gusto niya. Sino iyan? Hindi ko alam, pero sa aura niya, mukhang siya ay anak ng pamilyang kasing yaman ng ang mga Lu. Kung ganoon, ay baka siya na ang anak ng pinakamayaman. Kalokohang anak ng mayaman. Trabahado lang siya sa ang mga Lu. Sino naman kayo? Siya ang batang ginang ng ang mga Lu. Ang pasasalamat na ito ay para talaga sa kanya. Espesyal na inihanda ng asawa ko ang piging na ito. Tungkol naman sa aking pagkatao. Gusto ko na ang asawa ko ang mag-anunsyo nito. Kaya pakiusap sa inyo, ilihim muna ninyo ito. Sige, napakatamis ng relasyon ni Presidente Lu at ng ginang. Walang nakakakilala sa misis ng presidente. Mabuti naman, Kilala siya ng misis ng presidente. kilala ko siya. Kaklase ko siya noong high school. Pero, hindi ko siya inimbitahan. Pumunta nang walang imbitasyon at nagbihis pa ng ganito kabongga. Gusto mo bang akitin si Presidente Lu? Bagong kasal pa lang si Presidente Lu at ang ginang. Nasa gitna pa sila ng tamis. Akala mo ba ay pwedeng sumingit ang kahit sino? May mga taong gustong umangat agad. Mabilis ang sagap mo ng balita. Alam mong babalik si Presidente Lu ngayon. Darating si Presidente Lu. Akala ko ba ay hindi siya makakaabot. Natatakot ka na ba? Nag-aalala ka na kapag dumating si Presidente Lu ay mabubunyag ang tunay mong pagkatao. Kalokohan. Bakit naman ako matatakot? Ikaw naman, saan ka kumuha ng lakas ng loob? Nahamunin ako dito sa ang mga Lu. Hindi ko kailangan ng lakas ng loob mula sa iba dahil ang piging na ito ngayong araw ay para talaga sa akin. Hahaha, para sa'yo ito. Hampas lupa. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nakisama ka lang sa amin. At naglalakas loob pang magpuro dada rito. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo. Narito lang ang ginang, pero nagawa mo siyang gayahin. Gusto mo na bang mamatay? Hoy, sa tingin nyo, posible. Kaya nainimbita siya ni Presidente Lu. Imposible. Napakataas ng katayuan ni Presidente Lu para makilala ang isang hamak na trabahador na hindi nag-aral. Hampas lupa. Kung gusto mong magmayabang, gamitin mo ang utak mo. Kung hindi ka kabilang dito, huwag kang mamilit. Dahil kung hindi, magiging katatawanan ka lang. Paano nakasali ang ganyang tao sa pasasalamat ng ang mga Lu? Hindi ba't nakakababa ito ng antas natin? Hampas lupa. Isa ka lang hamak na manok. Kahit gaano ka pa mag-ayos, manok ka pa rin. Pero iba ako sa iyo. Ako ay isang maringal na phoenix. Sa isang salita ko lang, mapapalayas na kita rito. Ranchan, hindi ka ba napapagod magpanggap? Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Ako ang misis ng presidente. Kapag sinabi kong lumayas ka, dapat kang lumayas. Ito ang kapangyarihan. Pinalayas ka na ng ginang. Meng, humingi ka na lang ng tawad sa ginang. Hindi ako.
ang dapat humingi ng tawad. Manluloko ka. Nagagawa mo pang magdahilan. Bakit kumakain ka pa? Hindi mo ba narinig ang utos ng ginang? Guardia, pulihin niyo ang manlolokong ito. Ngayon ang pasasalamat ng ang mga Lu. Narito ang lahat ng mga tanyag na tao. Ang tapang mo at nagawa mo pang pumasok dito na may masamang balak. Narito na si Presidente Lu. Ay, hindi si Jin yan. Hello, asawa ko. Pauwi na ako agad. Yung pasaway na si Ji Chen-lu, hindi ka naman niya ginalit, di ba? Zi Chen-lu. Siya pala ang kapatid mo. Pupuntahan ko siya. Anong sabi mo kanina? Sino ang palalayasin mo? Presidente Lu, inaapi ng babaeng iyan ang ginang. Kailangan niyo pong ipagtanggol ang aming ginang. Sa itsura at kilos na iyan, ganito ba kapangit ang panlasa ni Kuya? Kaya pala ayaw ni Mama? Kung inaapi ang misis ng presidente, hanapin mo ang presidente. Ha? Hindi ba kayo si Presidente Lu? Sinabi ko ba? Na ako si Xinian Lu. Aba, ikaw palang hampas lupa ka, ang kumuha sa aktor na ito. Ang galing niyo talagang umarte. Muntik na kaming nalinlang ninyong dalawa. Ang taas talaga ng pride mo. Para lang magpasikat sa piging na ito, nag-arkila ka pa ng aktor. Isa ka lang talagang feelingera. Ambisyosa ka masyado. Anong tinatawa-tawa mo? Pinagtatawanan ko kayo dahil masyado kayong utu-uto. Nagpapagamit kayo bilang aso nang hindi nyo man lang alam. Sinong tinatawag mong aso? Sinasabi ko sa iyo, masyado lang mabait ang ginang, kaya hinahayaan ka pa rito. Kapag dumating na ang totoong Presidente Lu, malalagot ka talaga. Oh, talaga ba? Bakit hindi mo utusan iyang marangal na misis ng presidente? Natawagin si Presidente Lu. Kahit dumating pa si Presidente Lu, kakampi pa rin siya sa akin. Sa isang hampas lupang gaya mo, wala siyang pakialam. Ganoon ba? Hindi mo ba itatanong kung sino ako? Tatanungin ka. Hindi ka naman si Presidente Lu. Sa pamilya Lu, isa lang ba ang Presidente Lu? Ikaw ba ang ikalawang senyorito Lu? Tama. Ako nga si Zichen Lu. Tama. Ako nga si Zichen Lu. Naku, sumasakit ang tiyan ko sa tawa. Ang yabang mo na nga, masyado pang malaki ang acting mo. Tanga lang ang maniniwala sa'yo. Ikalawang senyorito ng pamilya Lu pa raw. Sa tingin ko, isa kang lalaking umaasa sa babae. Magkano ba ang binabayad niya sa'yo? Anong ingay ito? Manager Pan, hinala ni Mrs. ng Presidente Lu na ang taong ito ay pumasok. Nang palihim, mayroon siyang planong masama at ang kasama niya ay nagpapanggap na ikalawang senyorito Lu. Maagang dumating si Mrs. ng Presidente Lu. Hindi ko man lang nalaman. Sabi ni Bayaw ay magpakitang gilas ako. Hindi ako pwedeng pumalpak. Sino ba itong mga hamak na ito na naglakas loob na manggulo sa aming hotel? Sinasabi mong ikaw ang ikalawang senyorito Lu. Ang bayaw ko ay ang vice-presidente ng grupo ng Lu na si Yun Shaoli. Ang itsura ng ikalawang senyorito Lu. Hindi ko ba malalaman? Tumingin ka muna sa salamin. Naglakas loob kang magpanggap na ikalawang senyorito Lu. Gusto mo na yata mamatay. Yung Shaoli. Pasensya na, hindi ko siya kilala. Hampas lupa. Tanga ka ba o sadyang bobo? Kumuha ka pa ng ganitong tangang aktor. Ito ay handog ng ang mga Lu para sa misis ng presidente. Isang piging ng pasasalamat. Nagawa mo pang magpanggap ng ikalawang senyorito Lu. At naglakas loob ka pang maging puro dada. Mukhang nagmamadali kang mamatay. Ang magpanggap ay katangahan. Hindi ba? Misis ng presidente. 2 taong hindi karapat-dapat kumain dito. Hindi ko kayo gustong kausapin. Kay malas niyo naman. Tama. Ang mga ganitong dukha ay hindi dapat narito sa pasasalamat ng ang mga Lu. Isipin nyo, sa harap ng dalawang ito, gaganahan pa ba kayong kumain? Lahat tayo ay narito para sa pasasalamat. Pare-pareho lang tayong may 2 mata at 1 bibig. Bakit? Mayroon pa bang antas ang mga tao? Tumahimik ka. Ikaw na hampas lupa, naglakas loob kang makipantay sa mga dugong bughaw. Temp, ibinababa mo lang ang antas naming lahat. Hindi ka ba natatakot na magalit ang pamilya Lu? Ang kapal talaga ng mukha mo. Mga tauhan, palayasin yung dalawang ito. Huwag ninyong guluhin ang handaan para sa misis ng presidente. Tingnan ko lang kung sinong magtatangka. Bayaw, nandito na po kayo. Nandito na si Vice Presidente Lee. Bayaw, ang dalawang ito gustong manggulo sa pasasalamat. Buti na lang nalaman ko agad at nahuli ko ang mga salot na ito.
Tama, lalo na ang babaeng ito. Nandito lang para makihati sa pagkain at nangangarap pang mapabilang sa mayaman. Kapag nalaman ito ng iba, ano na lang ang mukha ng pamilya Lu? Pati na rin ang lalaking umaasa sa babae na ito. Naglakas loob pang magpanggap na ikalawang senyorito Lu. Talagang wala siyang takot. Kalokohan. Bayaw, huwag kang mag-alala. Palalayasin ko na ang dalawang ito. Guardia. Bayaw, bakit mo ako sinampal? Dapat lang sa iyo, pinagkatiwala ko sa iyo ang lahat para sa pasasalamat. Pero ito lang ang ginawa mo. Hindi ko sana pinakinggan ang ate mo na ibigay sa iyo ang trabahong ito kaya nagkaroon ng ganitong gulo. Bayaw, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nasisiraan ka na ba ng bayat? Ikaw ang hibang. Papatayin kita sa bugbog, tanga. Presidente Lee, pinoprotektahan lang namin ang mga Lu, pati na ang dangal ng misis ng presidente. Anong mali doon? Hindi ka naman makatwiran. Ikaw, kayong lahat, talagang pinapainit nyo ang ulo ko. Mamamatay na kayo? Pero hindi nyo pa alam anong kamalasan ito. Hoy Lee, ang lakas ng loob mong saktan ako. Humanda ka at isusumbong kita sa ate ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kanino mo ba ako gustong humingi ng tawad? Humingi ka ng tawad sa ikalawang senyorito Lu. Nagkamali ako sa pagpili ng tao. Parusahan niyo po ako, ikalawang senyorito Lu. Paano siya naging ikalawang senyorito Lu? Tapos na ang mga taong ito. Nilait nila ang ikalawang senyorito Lu na lalaking umaasa sa babae. Talagang hindi nila alam ang kanilang hinahanap. At itong si Manager Pan, akalain mong gusto niyang palayasin ang ikalawang senyorito Lu. Siguradong hindi na siya makakaulit dito sa lungsod ng yon. Hindi ba mabait naman ang kapatid ni Zinian? Nag-alala pa si Zinian na baka galitin niya ako. Mukhang sobra lang ang pag-aalala niya. Ikalawang senyorito Lu, patawad po. Mali ang akala ko sa inyo. Parang awa niyo na. Patawarin niyo ako. Parang awa niyo na po. Siya ang ikalawang senyorito ng pamilya Lu. Ibig sabihin ng hampas lupang si Meng siya ay umaman na at naging parang prinsesa. Kahit matagal akong wala sa bansa, ako si Zichen Lu. Hindi ibig sabihin wala na ako. Sa piging na ito ng ang mga Lu, lahat ng pumupunta ay panauhin. Hindi ko hahayaang basta-basta nyo lang apihin ang mga panauhin ng ang mga Lu. Binibini, ako si Zichen Lu, sa ngalan ng ang mga Lu, ay taos pusong humihingi ng paumanhin sa inyo. Panauhin? Hindi pa ba ako na ipakikilala ni Zinian sa kanya? Hindi pa rin niya nakikita ang totoong misis ng presidente. Pero, siya ang unang hindi gumalang sa misis ng presidente. Ang ginang ay inyong hipag. Hindi nyo dapat kampihan ng isang tagalabas. Oo nga, tayo ang tunay na pamilya rito. Huwag kang magpapalin lang sa kanya. Binabalaan kita. Lumalampas ka na sa linya. Personal na usapin ko ito bilang si Zichen Lu. Huwag kang makialam. At ikaw naman, totoo ka bang misis ng presidente? Pero ikaw ba talaga ang misis ng presidente? Ako, Ginang, nakatatanda po kayo. Bakit kayo natatakot sa kanya? manahimik ka. Ang relasyon namin ni ikalawang senyorito Lu ay hindi mo na kailangang pakialaman. Parang gusto mo na yatang mamatay. Isang pagkakamali lang ang nangyari kanina. Kasalanan ito ni Zinian dahil hindi niya tayo agad na ipakilala. Kung ganoon, parang kasalanan pa pala ng kuya ko. Hemp. Zinian pa talaga. Ang tamis mong tumawag. Hindi man lang alam ni Zinian kung sino ka. Kasalanan lahat ng babaeng ito. Ikalawang senyorito. Lagi niya kasing kinakalaban ng ginang, kaya hindi ako nakapagpigil. Hindi ko kinakalaban ang ginang nyo. Kayo ang laging nanggugulo sa akin. Ikalawang senyorito, maniwala po kayo. Lagi niyang hinahamon ng ginang sa kumpanya. Nakita naming lahat iyon. Tama iyon. Mabait ang ginang. Pero masyado siyang mapang-abuso. Gusto niyang mapahiya ang ginang. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi po kayo naniniwala, bago pa man kayo dumating dito, tinutukso na niya si Presidente Lu. Huwag po kayong magpapalinlang sa babaeng iyan. Talaga ba? Matapat ako kay Zinian. Naniniwala akong ganoon din siya sa akin. Hindi magtatagumpay ang babaeng iyan. Ganoon ba talaga kapangit ang panlasa ng kuya ko? Dahil nandito na tayo sa puntong ito, pinapayuhan kitang itigil na ito agad. Alang-alang sa pinagsamahan natin bilang magkaklase, hindi na kita papatulan pa. Napakalawak talaga ng pangunawa ng ginang. Kahit na inaapi na siya ng husto, nagawa pa rin niyang magpatawad. Kuya, nakita ko na ang hipag ko. Nakita ko na si hipag. Masyado ko nang napalayaw ang hipag mo. Kung may masabi man siyang hindi mo magustuhan, huwag mo na lang siyang patulan. Teka lang kuya, ang pangit naman yata ng panlasa mo. Lilipad na ako. Ang pasasalamat na ito ay para talaga sa kanya. Huwag kang makikipag-away sa kanya. Kapag pinalayas mo siya, lagot ka talaga sa akin. Ang talas nga ng dila niya, talaga bang?
Siya nga ang hipag ko. Sige na, alam ko na, napakadaldal mo. Kung di kita malabanan, iiwasan na lang kita. Alang-alang sa kuya ko. Palalampasin ko muna ito. Huwag ka nang gagawa ng nakakahiyang bagay na magpapahiya sa pamilya Lu. Bayaw, hintayin mo ko. Ako na talaga ang misis ng presidente. Ha? Anong nangyari? Bakit pagkatapos niyang kausapin si Jinian, kinilala na niya si Ranchen bilang hipag? Hello? Ang numerong tinatawagan niyo ay hindi maabot. Lahat kayo. Bilang misis ng presidente. Siyempre, hindi ako papatol sa isang hamak na mamamayan. Pero hindi kita hahayaang makalusot ng ganoon lang. Ngayong araw ay ang aking pasasalamat. Pwede kang pumunta. Pero, hindi ka naman siguro walang dala. Kung ganoon, masyado mo namang minamaliit ang pamilya Lu. Walang modo. Isang hamak na tao lang siya. Anong regalo ang maibibigay niya? Sinong nagsabing wala akong regalo? Unang beses kong makikita ang biyanan. Siyempre naghanda ako ng regalo. Pero kapag inilabas ko na ito, ang kuwintas na iyan, baka hindi mo na kayang isuot. E di ilabas mo na ang regalo para makita naming lahat. Isang hampas lupa. Anong magandang bagay ang maibibigay mo? Ipasok na ang regalo ko. Dalhin niyo rito ang regalo ko. Tama ba ang nakikita ko? Anong nangyari? Ito ay obra ni Maestro Lanruo. Bakit kapareho ito ng sa akin? Ano? Obra ni Maestro Lanruo? Nagkakahalaga iyan ng 10,000 dolyar, isang pambihirang kayamanan. Matagal siyang nagtago, huli natin siyang nakita sa handaan ng anak ng pinakamayaman. Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi ako nagkakamali. Sa likod ng bawat gawa ni Maestro Lanruo, mayroong nakasabit na orkidya na siya mismo ang naglagay. Napakahirap nitong gayahin. Hindi ko alam kung nagustuhan ba ng ginang ang regalo ko. Ang kuwintas na bigay niya, bakit katulad ng suot ng ginang? Hindi ba't ang bawat gawa ni Maestro Lanruo ay isa lang sa mundo? Dalawang magkaparehong kuwintas, siguradong ang isa ay peke. Kanino kaya ang peke? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre ang hampas lupa na yan ay peke. Ang kuwintas na ito ay bigay sa akin ni Jinian. Ito ang simbolo ng aming pag-ibig. Sinasabi mong peke ito. Pinapahiya mo ba ang aming pamilya, Lu? Ang mamahaling gamit na ito ay personal na ibinigay ni Maestro Lanruo. Sinasabi mong peke ito. Binabastos mo si Maestro Lanruo. Tigil-tigilan mo ako. Sino ka ba? At sino si Maestro Lanruo? Ibibigay niya sa'yo. Napakasinungaling mo talaga. Akala mo ba lahat kami rito ay tanga? Napakakapal ng mukha mong hampas lupa ka. Sinabi na ng lahat ng gawa ni Maestro Lanruo ay totoo. Ang kuwintas na puso ng dagat na ito ay bigay ni Presidente Lu sa misis ng presidente bilang simbolo ng pag-ibig. Ang lakas ng loob mong sabihin totoo, yang sayo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kuwintas na ito? Hindi dahil hindi mo makuha ay hindi ko makuha. Hindi lang ang kuwintas na ito. Kahit gusto ko pa, ang lahat ng kayamanan ni Maestro Lanruo, ibibigay niya sa akin. Ako ang paboritong estudyante ni Maestro Lanruo. Ang paghingi ng kuwintas ay isang salita ko lang. Ang peke ay peke. Ranchen, anong ginagawa mo? Diyos ko, ang mga sirang perlas ay muling nagkasama-sama. Mukhang may sikreto ang kuwintas na ito. Kahit hindi ito gawa ni Maestro Lanruo, isa pa rin itong kayamanan. Ang masira ito ng ganito ay talagang sayang naman. Isang simpleng laro lang yan. Hindi naman talaga brilyante ang mga ito. May mga magnet lang sa loob. Hindi naman bulag ang lahat dito. Totoo man o peke. Hindi niyo ba makita ang brilyante? Hindi siguro iniisip ng ginang na dahil wala akong koneksyon sa parehong kuwintas na ito, ay iisipin niyo na sa inyo ang totoo at ang sa akin ay peke. Sinasadya niyo lang sirain ang kuwintas ko. Napakatalas talaga ng dila mo. Huwag mo nang baluktutin ang katotohanan. Dapat makita ng ikalawang senyorito ang tunay mong mukha ngayon. Hampas lupa. Ayaw mo talagang sumuko. Hayaan mong ipakita ko sa lahat kung ano talaga ang nasa loob nito. Ito ay isang perlas. Diyos ko, totoo nga. May markang apoy ang perlas kapag nabasag. Hindi ito maaaring magkamali. Napakabihira ng mga perlas na ito. Balita ko may bumili ng isa sa halagang mahigit $1 million. Kung ang buong kuwintas ay perlas, magkano kaya ang halaga niyan? Totoo ang sa kanya. Ibig sabihin ay peke ang suot ng ginang. Anong perlas? Gawang ngiwo lang yan. Huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Sinira mo ang regalo ko sa biyanan ko. Pinili ko to sa tulong ni Jinian. Paborito ito ng biyanan ko. Tama na. Itigil mo na yan.
Ang mga salitang yan, dapat ay sa'yo ko sinasabi. Hampas lupa. Pagod ka na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong itulak si Ginang, humingi ka agad ng tawad sa kanya. Gusto mo akong mag-sorry? Lumuhod ka na, humingi ka ng tawad sa akin at baka sakaling patawarin kita. Mukhang masyado akong mabait. Pasensya na ha, Mrs. ng Presidente. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nagustuhan ni Kuya sa kanya. Pero ang isang to, may dignidad at napaka-elegante, pasok talaga siya sa panlasa ko. Ipaimbestiga mo siya sa akin. Hampas lupa, ang lakas ng loob mong buhusan ako. Huwag mong isiping dahil kampi sa iyo si ikalawang senyorito Lu ay magagawa mo na ang lahat dito sa pamilya Lu. Sinasabi ko sa iyo, ako ang tunay na may bahay ng pamilya Lu. Tama po kayo, Ginang. Oras na para turuan ng leksyon ang hampas lupang ito para mapanatili ang dangal ng pamilya Lu. Guardia, bilis. Gapusin niyo ang babaeng ito. Italin niyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa squatter. Hello, asawa ko? Nakababa na ako ng eroplano. Maayos ba ang piging... Hello, Mama. Anak na lalaki, nakita mo na ba siya? Nakita ko na hindi naman siya espesyal. Sabi ko na nga ba? Ano ba ang aasahan mo sa isang ulila? Pagbalik ko ay paghihiwalayin ko sila. Nga pala Mama, may nagustuhan akong babae. Ah, ano ka mo? Hindi pwede ang nahanap ni Kuya, pero itong nahanap ko ay napakaganda. Hay, sige na Mama, hindi na muna ako makikipag-usap sa iyo. Pupunta na ako para kampihan ang babaeng iyon. Kawili-wili, na mayroon pa palang hindi mahanap. Ang ikalawang senyorito Lu na tulad ko. Ang kapal ng mukha mo. Binastos mo ang Ginang at tumatawag ka pa. Ano, naghahanap ka ba ng kakampi? Totoo naman. Gusto kong makita kung sinong matapang ang nangahas na apihin ang asawa ni Jinyan Lu. Ang kapal ng mukha mo. Masyado lang mabait ang Ginang, kaya nakakapagmayabang ka pa rito. Huwag mong isiping dahil kasama mo ang ikalawang senyorito Lu, ay kaya mo nang labanan ang Ginang. Sa pamilya Lu, ang Presidente Lu pa rin ang masusunod. Ganoon ba? Tutulungan mo ba talaga ang isang estranghero? Ako ang hipag mo. Sinabi ko na, siya ang aking kapareha sa sayaw. Hindi ko papayagang apihin mo siya ng ganyan. Binastos niya ako at tutulungan mo pa siya. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin. Kung maging malupit ako sa inyo, Ano ang gagawin mo sa amin? Itatali ang mga kamay at paa at itatapon sa squatter. Hindi ka ba natatakot na pagalitan ka ni Presidente Lu? bakit ako matatakot? Ako ang misis ng presidente ng pamilya Lu. Isa ka lang ordinaryong kasamang babae. Hindi ba kita pwedeng palayasin? Mga tauhan, palayasin siya agad. Narito na ang Presidente Lu. Kanino ba ako dapat makinig? Presidente, hindi mo pwedeng tulungan siyang apihin ang Ginang. Tama nga, Presidente Lu, palagi niyang hinahamon ang Ginang. Kailangan mong ipagtanggol ang Ginang. Sino ba kayo sa akala nyo? Wala kayong karapatang magsalita. Manahimik kayo. Hindi niyo ba narinig ang presidente? Umalis na kayo. Layas na. Hindi ko na maintindihan. Hindi ba pumunta rito si Presidente Lu para sa Ginang? Bakit niya pinalayas ang mga tauhan ng Ginang? Oo nga, bakit parang natatakot ang misis ng Presidente? Kawili-wili. Jinian, nakabalik ka na pala? Sino ka? Hindi ba siya ang misis ng Presidente? Bakit hindi nakilala ni Presidente Lu ang asawa niya? Dahil peke siya. Ang asawa ko, si Jinyan Lu, ay iisa at tanging isa lang. At iyon ay si Meng Zia. Siya ang aking hipag. Peke pala siya. Si Binibining siya pala ang tunay na misis ng Presidente Lu. Sinong nagsabing siya ang misis ng presidente? Isang ulila.
Gusto mong maging manugang ng pamilya Lu? Nananaginip ka. Mama, Huwag mo akong tawaging mama. Ang pamilya Lu ay isang angkang kilala. Ang dapat na maging manugang ay isang donya mula sa mataas na lipunan. Ang pagpapakasal sa kanya ay magbibigay lang ng kahihiyan sa atin. Tita, kahit hindi ako mula sa angkang kilala, hindi naman ako umaasa kay Zinyan. May trabaho ako, kaya kong buhayin ang sarili ko. Paano ako naging kahihiyan sa pamilya Lu? Ang talas ng dila mo, sinasabi ko sa iyo, hindi ako papayag sa manugang na babae na ito. Maghiwalay na kayo agad. hindi maaari. Tama na yan, kuya. Matanda na si mama. Huwag ka nang magalit. Bakit ganyan ka makatingin? Isa kang walang modo. Matandang ginang. Pasensya na po. Ang pulseras na ito, parang pamilyar sa akin. Ito ay mula sa kabisera. Kaninong logo ng angkan ito? Ang pagpapakasal sa isang donya ang makakatulong sa pamilya Lu. Zhenyan, hindi kita pipigilan sa pagpapakasal. Pero ang mapapangasawa mo ay dapat isang dalagang mula sa marangal na angkan. Mama, nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Ginagawa ko ito para sa iyo. Siya. Dalagang mula sa marangal na angkan. Matandang ginang. Inakala niya na isa akong tao mula sa marangal na angkan. May pag-asa pa talaga sa buhay. Bakit nasa iyo ang pulseras ng aking ina? Anong pulseras? Hindi ko maintindihan. Kaninong pulseras? Ito ay gamit na iniwan ng aking ina. Hindi ako maaaring magkamali. Huwag mong isipin na dahil misis ng presidente ka, maaari ka nang magsalita ng kung ano-ano. Kapag nakakita ng gamit ng iba ay inaagaw. Ano ang pinagkaiba nito sa magnanakaw? Ito ba ang pinili mong asawa? Kay Mengmeng naman talaga ang bagay na yon? Tingnan mo ang marka sa pulseras. Mula ito sa mga marangal na angkan ng Jingdu. Kung siya ang anak ng marangal na angkan, mapupunta ba siya sa bahay ampunan? Kaya pala ang pulseras na ito ang nakatulong. Mga marangal na angkan ng Jingdu. Ang pagkakakilanlang ito ay mas marangal kaysa sa misis ng presidente. Kapag nalaman ko kung anong pamilya, pupunta ako sa kabisera para magpakilala. Sinasabi mong sa iyo ito? May ebidensya ka ba? Medyo maluwag ang dugtungan nito. Gumamit ang aking ina ng pulang sinulid. Dahil wala nang manipis na sinulid noon, gumamit siya ng makapal na sinulid. Totoo nga. Mayroon ngang pulang sinulid. Nagawa niyang magpanggap na misis ng presidente. Ang pulseras na ito, hindi kaya talaga. Ninakaw niya ito. Sinasabi mong sa'yo kung sa iyo nga ito. Ilabas mo ang habilin o ang ebidensya. Isinuot ito ng aking ina. Ng personal sa akin, paano siya gagawa ng habilin? Hahaha, hindi mo mailabas, diba? Siyempre hindi mo kaya. Dahil ang pulseras na ito ay sa akin. Siya ay isa lamang manloloko. Tingnan mo ang nangyayari. Nakakita lang ng gamit ng iba at inaangkin mo na agad. Sa kapal ng mukha mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ang ganitong tao ay pinakasalan mo pa talaga. Franchen, paano ka nakakapagsinungaling ng ganyan? Hindi ka ba natatakot na ibunyag ko ang totoo? Takot na takot ako. Wala ka namang mailabas na kahit ano. Pero ang lakas pa ng loob mo na magsalita ng kung ano-ano rito. Mengmeng, maraming pulseras na magkakamuka. Baka nagkakamali ka lang. Siya, hindi siya nagkakamali. Gusto lang niyang agawin ang gamit ko at gagamitin ang impluensya ng pamilya Lu para hindi ako makapagsalita. Naku, ang galing talaga ng mga plano mo. Sa akin talaga ito. Ibalik mo sa akin. Manahimik ka. Huwag ka nang magpahiya rito. Mengxia, napakagahaman mo talaga. Inagaw mo si Jinian at gusto mo pang agawin ng Jingdu. Dalagang mula sa marangal na angkan. Ngayong naging misis ng presidente ka na, akala mo ba ay talaga nang wala ka ng kinatatakutan? Huwag kang sumobra. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa, ay babasagin ko ito. Hahayaan ko na lang ba talaga na panoorin si Ranchen na kunin ang gamit ng aking ina? Magsalita ka. Bakit ka tumigil? Hindi ba't sabi mo ay kaya kang ipagtanggol ni Presidente Lu? Paano mo mapapatunayan? Nasa iyo ang pulseras na ito? Dahil bata pa lang ako, ay suot ko na ang pulseras na ito. Sa totoo lang sa inyong lahat, ang aking ina ay pumanaw noong bata pa ako at iniwan niya sa akin ang pulseras na ito para hanapin ang aking tunay na ama. Pati ba naman ito ay ninakaw mo? Napakawalang hiya mo talaga. Matandang ginang, kilala niyo po ba siya? Bakit ba siya nanggugulo na naman? Ang pulseras na ito ay may marka nga ng mga marangal na angkan ng Jingdu. Ang disenyo sa dulo nito ay parang pamilyar sa akin. Hayaan mong tingnan ko itong mabuti. Ang ama ko ay talagang ang mula sa mga marangal na angkan ng Jingdu. Naalala ko na, ito ang marka ng pinakamayamang tao ng pamilya Xia. Kung ganoon, hindi ba't siya ang anak ng pinakamayaman? Naalala ko na wala ang anak ng pamilya siya pagkatapos ng handaan at hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap. Makipag-ugnayan ka agad sa akin, ang pinakamayamang tao ng pamilya Xia. Ikaw ay isa lamang, misis ng presidente ng ang mga Lu sa lungsod ng yun. Samantalang ako ang anak ng pinakamayaman.
Sa isang salita ko lang, mapapaalis kita ng maayos dito sa pasasalamat. Kahit pa ang pasasalamat na ito ay para sa iyo talaga. Ano ngayon? Maaari mong maloko ang iba, pero hindi ang sarili mo. Ang peke ay mananatiling peke. Ibalik mo sa akin ang pulseras ko. Akin ang pulseras na ito. Walang sinumang makakakuha nito. Kuya, away babae ito. Kung makikialam tayo, parang dinadaya natin sila. Kayong mga walang silbi, ang baliw na babaeng ito ay gustong sakta ng anak ng pinakamayaman. Paalisin niyo siya agad. Gamit ito ng aking ina. Hindi ko hahayaang makuha mo ito. Sinong nangangahas na kumuha sa gamit ng pamilya siya? Sino ang nangangahas na magnakaw sa pamilya siya? Pinakamayamang siya. Nandito ka na. Papa, ninakaw niya ang gamit ko. Sinaktan pa niya ako. Ang pulseras, ibigay mo sa akin. Akin ito. Maaari ko bang makita? Malalaman kaya niya ang totoo ko. Mag-ingat ka. Huwag mong sirain. Sa wakas, nahanap na kita. Saan mo nakuha ang pulseras na ito? Pinakamayamang siya. Nakita ko sa kamay ng anak mo ang kuwintas na ito. Tama. Papa, ako ang tunay mong anak. Papa, ibinigay sa akin ng ina ko ito. Matagal na kitang hinahanap. Sabi ko na nga ba, anak lang ng mga marangal na angkan ng Jingdu ang bagay sa pamilya Lu. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Hindi ako ang dapat umalis, kundi siya. Papa, miss na miss ka na ni Ina. Gusto niya akong dalhin sa iyo, pero nagkasakit siya. Ibinigay niya ito bago siya pumanaw. Pero gusto niyang agawin ang pulseras at magpanggap na ako. Dakpin niyo siya. Saan ba talaga galing ang pulseras na ito? Papa, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang pulseras na ito ay sa akin talaga. Nabunyag din ang iyong mga kasinungalingan. Sa buong buhay ng aking ina, ang pinakakinasusuklaman niya ay ang aking ama, sabi niya. Kahit mamatay siya, hinding-hindi siya tutapak sa pamilya siya. Kaya paano niya ako hahayaang hanapin siya? Mama, ito ba talaga ang lalaking minahal at kinamuhian mo noong pumanaw ang aking ina? Tinatawag niya ang iyong pangalan. Alam kong mahal ka pa rin niya, pero hindi kita mapapatawad. Pinakamayamang siya. Huwag kang magpaloko. Masyadong tuso ang babaeng ito. Magaling siyang mambola at manlinlang. Ang anak na lalaki ko ay nabiktima na niya. Tama, Papa. Isa siyang manloloko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ka rin ba maniniwala sa kanya? Nakita nilang lahat na ang pulseras ay nasa kamay ko. Tingin ko ikaw ang manloloko. Ikaw ang anak ko, diba? Kung mahal mo kaming mag-ina, bakit mo kami iniwan noon? Paumanhin ginoong siya. Hindi ako sigurado. Masyado lang akong nagmamadali. Siya ba ang nagnakaw ng kwintas ng iyong ina? Oo. Hindi lang niya ninakaw ang pulseras ng ina ko. Gusto pa niya akong palayasin sa pamilya Lu sa pasasalamat. Ang lakas ng loob mo. Napakayabang ng inyong pamilya Lu. Pinakamayamang siya. Ngayong araw ang pasasalamat ng pamilya Lu. Bigyan niyo naman ako ng kahit kaunting respeto. Bakit? Bawal bang sabihin ang pang-aapi ng pamilya Lu sa anak ko ay hindi katanggap-tanggap? Tiyo siya, nagkakamali po kayo. Walang umaapi sa inyong anak. Huwag niyo isiping hindi ko naririnig. Simula nang pumasok ako sa pintong ito, ang matandang Ginang Lin ay patuloy na minamaliit ang anak ko at kinakampihan ang babaeng umaapi sa kanya. Nagkamali ba ako ng narinig o nagkamali ba ako ng nakita? Akala ko ay isa siyang ulila. Hindi ko inakalang siya ay anak ng pinakamayaman. Mama! Ang biyanan ko ay masyadong mapangmata. Kalokohan ito, kaya pala ang anak ko ay ganito nyo lang inaapi araw-araw. Batang Lu, dahil naging masama kayo, huwag nyo akong sisihin sa gagawin ko. Ang piging na ito, sa tingin ko, ay dapat nang itigil. Mga tauhan. Sandali, huwag. Hindi ko talaga inaasahan na ang pamilya Lu ay hahayaan ang misis ng presidente na maging ganito kabastos. Ang ganitong pamilya ay may gana pang magsabing elite sila. Anak, tara na. Teka lang, Anong problema?
Basta mo na lang ba siyang kukunin? Anong masama sa pagkuha ko sa anak ko? Asawa ko siya. Narito ang misis ng presidente ng Ang Mga Lu. Naku, si pinakamayamang siya pala, nagkamali lang ng tao, si Mengmeng ay ang misis ng presidente at anak ng pinakamayaman din. Ang kapal ng mukha ng impostora na to, nagmalaki pa siya kanina, minura ang misis ng presidente at nagpanggap pang anak ng pinakamayaman. Totoo yan. Ito ay inihanda ni Presidente Lu na pasasalamat para sa misis ng presidente. Ninakaw niya ang pulseras ng misis ng presidente, gustong agawin ang posisyon ng anak ng pinakamayaman. Diyos ko, nakakagulat talaga. Paanong may taong ganito kawalang hiya, si matandang Ginang Lin ay muntik na niyang maloko? Hindi. Kayo lang ang nagsabi niyan. Hindi ko sinabing kung sino ako. Mga tauhan, hulihin ang nagpapanggap na asawa ko at ikulong siya. Hindi mo ako pwedeng hulihin. Alam ko ang sikreto niya. Hindi mo ba gustong malaman? Ilayo siya. Sandali lang. Wala akong tinatago. Sabihin mo na rito ang gusto mong sabihin. Titingnan ko lang kung anong kwento ang gagawin mo. May relasyon sila ni Maestro Lanruo. Jinian, hindi ito makatarungan para sa iyo. Iyon lang ba? Nalaman ko ang lihim niya. Takot siyang sabihin ko sa iyo, kaya sinet up niya ako. Tumahimik ka. Tuwing naririnig kitang tinatawag si Xinyan, gusto kitang saktan. Nananakit siya. Tulong. Bagay lang iyan sa iyo dahil nagpanggap ka pang ako at nanira ka pa. Xinyan, Ilayo na iyan. Presidente Lu, niloloko ka lang niya. Masakit ba ang kamay mo? Opo, Hay. anak. Umuwi na tayo kay Papa. Papa, bakit ka nandito? Matagal ka na naming hinahanap ni Lola. ito pala ang tunay mong anak. Ginoong siya. Salamat sa pagpunta sa aking pasasalamat. Narito na ang anak mo para sa iyo. Alam kong galit ka sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Bumalik ka na sa iyong papa. Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay ipapamana ko sa iyo. Anong pinagsasabi mo? Sino ba siya sa akala niya? Mama, anong sinasabi nyo? Anak ko siya. 20 taon na ang nakalipas. Pinalayas nyo silang mag-ina. Ngayong nahanap ko na siya sa pagkakataong ito. Hindi na ako aatras. Anong anak mo? Ang tanging anak mo ay si Bahe. Hanggat buhay pa ako, huwag mong asahang makakapasok ang babaeng iyan. Aray. Aray ang dibdib ko. Lola, huwag niyo na pong galitin si Papa. Hindi ko nabalitaang may anak pa ang pinakamayamang tao. Hindi mo ba alam? Ang isang ito ay anak ng pinsan ng pinakamayamang tao. Ang pinsang iyon ay hindi pa kasal at ang bata ay pinalaki ni Ginang Bay mula pagkabata. Ganoon pala iyon. Ang gulo ng pasasalamat na ito, 2 eksena sa isang araw. Napaka-interesante talaga. Doon na kayo mag-away. Ito ang pamilya Lu. Kahit hindi ako kasing yaman nyo. Wala naman akong kailangan. Huwag na kayong magpakitang tao. Pumunta pa kayo rito para lang sa palabas na ito. Pagod na ako. Walang galang. Hindi naman tayo malugod dito at pinagtatabuyan ka na nga. Sa loob ng 3 araw, ako, si Donghai Xia, sa Hacienda Xia, ay magdaraos ng pagtitipon. Sasabihin ko sa lahat na si Meng Xia ay ang aking anak at siya ang magiging tanging tagapagmana ng Ang Mga Xia. Babalik ka ba? Ate, lalo akong nagiging interesado sa iyo. Iniisip mo pa rin ba? Asawa. Sa tingin mo ba dapat akong bumalik? Siyempre. Sa iyo naman talaga iyon. Bakit ka tatanggi? Pero nakita mo naman, baka may anak siya sa labas. Hindi rin ako gusto ng ina niya. Dapat ba talaga akong bumalik? Huwag kang mag-alala sa iba. Lagi akong nasa likod mo. Mahal. Pag-usapan natin ang ibang bagay. Hoy. Maging mahinhin ka naman. Hindi ko kaya. Ngayon lang. Gusto ko nang magkaroon tayo ng anak.
Ehem. Mama, papasok ka sa kwarto ng iba. Hindi ka ba pwedeng kumatok muna? Kumatok pa sa kwarto ng anak ko. Wala namang ganyang panuntunan noon. Kailan ka babalik sa pamilya siya? Sinasabi ko sa iyo, ang pagiging anak ng pinakamayaman ay sapat na para sa pamilya Lu natin. Mama, ano bang sinasabi mo? Bakit ka naninigaw? Nakakainis kayo? Ang mama mo, may problema pa rin ba sa katayuan ko? Sa tingin mo rin ba ay hindi tayo bagay? Mengxia, bakit mo naman naisip yan? Ang mama mo ang nagsabi, hindi naman ako. Ito? Pati ba naman ito isisisi sa akin? Hay. Asawa ko, ako na ang bahala kay mama. Huwag ka na magalit sa akin. Maliligo muna ako. Asawa ko, bakit hindi ka lumapit sa akin pagkaligo? Sino ang nagsabing lalapit ako sa'yo? Kailangan kong gumawa ng disenyo. Trabaho ito mula sa ang mga Lu. Kailangan na itong ipasa bukas. Dahil pumayag akong asikasuhin ang kumpanya, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sasabayan kita pagkatapos ko rito. Sige na nga, sasabayan kita. Uhaw ka ba? Uminom ka muna. Gutom ka ba? Kumain ka ng prutas. Pagod ka ba? Hihilutin kita. Hihilutin kita. Naku naman, lumabas ka na muna. Kapag nandito ka, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Ah? Sige na, sige na. Alis na. Lakad na. Aba, kaya pala ang hamak na si Mengxia ay naglalakas loob na kalabanin si Ginang. Kirida pala siya. Bakit kailangang magtago ng sarili kong asawa? Hindi ba pwedeng sabay tayong pumasok sa kumpanya? Siyempre hindi pwede. Kailangang ituloy ang palabas. Isusumbong ko ito kay Mrs. ng Presidente para mabunyag ni Mrs. ng Presidente ang tunay niyang anyo. Bakit ka ba nagmamadali? Hulaan niyo kung ano ang nakita ko. Ano yon? Huwag ka nang pabitin. Ang hampas lupa na yon ay isang kirida pala. Nakita ko mismo sa baba kanina. Hinalikan niya si Presidente Gu. Wala talaga siyang hiya, kaya pala ganoon siya kayabang. Kabit pa rin pala siya. At nagawa pang hamunin ang Ginang. Chen, wala ka namang alam. Kaya huwag kang magsalita. Nang tapos, Anong hindi alam? Nakita ko mismo ng dalawa kong mata kapag dumating na ang Ginang. Siguradong malalagot ang babaeng yan. Ay Ginang, narito pala kayo sa opisina. Dapat nyo nang turuan ng leksyon ang Mengxia na yan. Inaapi na kayo niyan noong wala pa siyang kapangyarihan. Ngayong may Presidente Gu na sa likod niya. Baka isipin na niya na siya na ang reyna. Hindi pa nila alam na peke lang ako. Isa lang siyang maliit na tao. Wala akong panahon para sa kanya. Ginang, hindi nyo kami pwedeng pabayaan. Gumawa po kayo ng paraan. Ano naman ang magagawa ko? Mayroon akong naisip na paraan para maturuan ang kirida na yan. Si Presidente Lee ng grupo ng Haiying ay hindi kontento sa ating mga disenyo. Ang namamahala sa proyektong ito na si Xiao Tang ay nag-resign na kamakailan. Kaya kailangan natin ng papalit sa kanya. Si Presidente Lee ng grupo ng Haiying ay kilalang manyakis at bastos. Bagay lang na ibigay ito sa kirida na yan. Sa ganoong paraan, makakatulong din siya sa ating kumpanya. Bakit nyo ba ako tinitingnan ng ganyan? Alam na kaya nila ang totoo na ako ang tunay na misis ng Presidente. Napaka-urgent ng proyektong ito ngayong gabi. Makipagkita ka kay Presidente Lee ng Haiying at tapusin ang proyekto. Ang mahalagang proyekto ng grupo ng Haiying ay ibinigay sa iyo ng supervisor. Huwag mo sanang biguin ang supervisor. Ay nakalimutan ko, espesyal pala ang katayuan mo. Kailangan mo pa bang magtrabaho? Supervisor, ang proyektong ito, ibibigay pa ba sa kanya? Kung talagang paborito siya, hindi siya papasok ng nasa oras. Bilisan mo at maghanda na. Kahit naging tunay ka pang misis ng Presidente, ako lang ang kinikilala nila. Balang araw ay papalitan kita. Ang tigas ng ulo mo. Ano man ang katayuan ko, kumikita ako sa sariling sikap. Hindi iyon nakakahiya. Ginang, bakit hindi niyo sabihin ang totoo? May mga tao na naniniwala lang sa nakikita nila. Wala silang pakialam sa katotohanan, hindi ba? Ginang, mag-ingat po kayo mamaya. Hindi mabuting tao ang Presidente Lee na iyon. Oo, noong ibinigay nila ito sa akin, alam ko na.
Alamin mo kung nasaan ang ginang ngayon. Sige po, Presidente Lu. Dali, upo ka na. Ang batang disenyador ng Ang Mga Lu ay napakaganda talaga. Halika, uminom tayo. Ha 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 ha. Presidente Lee, tingnan muna natin ang plano. Dito ay sinunod ang gusto nyo. Binago ito mula sa dating plano. Mas matapang na ang mga kulay. At dito naman, binago rin namin ang bahagi ng uka na baka magkaroon ng aberya para siguradong swabe ang daloy. Hindi ko alam kung pasok ba ito sa gusto nyo. Isang tabi muna ang plano. Ubusin mo muna ang alak na ito. Kung matapang o hindi, kailangan ko munang makita ang gawa bago ko malaman, tama ba ako? Presidente Lee, madali po akong malasing. Kung seryoso kang makipag-usap, ubusin mo ang alak na ito. Kung hindi, huwag na lang. Presidente Lee, hindi talaga ako pwedeng uminom. Masama akong malasing. Nagwawala ako kapag marami nang nainom. Baka masira lang ang relasyon natin. Ang kapal ng mukha mo. Ang pagpainom ko ay pagbibigay galang sa iyo. Huwag kang magmalinis. Sa isang salita ko lang ay pwedeng ipatanggal ka ng Ang Mga Lu sa trabaho. Ikaw na bata ka, na mag-isang nagtatrabaho. Dapat alam mo ang lulugar. Ha 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 ha. Ganyan ba talaga? Makipagnegosyo si Presidente Lee. Ha 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 ha. Siyempre naman, kung walang sakripisyo, huwag kang umasang may kontrata. Wala akong pakialam sa kontrata, pero ang mga basurang gaya mo ay hindi ko palalampasin. Palaban ka ha. Gustong gusto ko sa kama ang magpaamo ng mga babaeng gaya mo. Tumawag na ako ng pulis. Maghintay ka na lang na mahuli. Mahal ko. Ikaw ang kusang lumapit dito. Kung may huhulihin man, ay ikaw iyon. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Halika rito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tigil. Sino ang walang hiyang ito na nangahas sumira sa plano ko? Presidente Lu, ano po ang ginagawa niyo? Ang babaeng ito ay kusa namang lumapit. Nakikipaglaro lang naman ako sa kanya. Teka, Presidente Lu, sabihan niyo silang dahan-dahan lang. Aray, siya ay galing sa grupo ng Lu. Lagi silang gumagamit ng ganitong paraan para makapirma ng kontrata. Hindi ko lang talaga natiis ang tukso. Hindi ko po ito kasalanan. Shanghai Lee, wala ka talagang hiya. Anong paraan ng kontrata ang sinasabi mo? Presidente Lu, kailangan niyo po akong paniwalaan. Siya ang patuloy na tumutukso sa akin at sa katunayan ay itinulak ko pa nga siya palayo. Sige, sabihin mo nga sa akin kung paano ka tinukso ng aking ginang. Ang inyong ginang. Kung alam ko lang na siya ang inyong ginang, kahit bigyan niyo pa ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko po iyon magagawa. Patawad po, nagkamali ako. Patawad po, ginang. Mabuti po ang inyong puso. Tulungan niyo po akong makiusap sa kanya. Ilang maruruming paraan na ba ang ginamit mo? At ilang babae na ang iyong minaltrato? At may gana ka pang pakiusapan ako? Patawad po, nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Hindi na po talaga. Ang mga kasalanang ginawa mo ay hindi mababayaran ng ilang sampal lang. Ilayo siya. Presidente Lu, patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Wala ka na ba talagang gustong sabihin sa akin? Asawa. Galit ka ba sa akin? Ano sa tingin mo? Pinayagan kitang magtrabaho pero hindi para ilagay ang sarili mo sa panganib. Sa sitwasyon kanina, kung nahuli ako ng dating, paano kung may nangyari sa iyo? Naku, ayos lang naman ako. At saka, may plano na ako. Hindi ko siya hahayaang manamantala. Isipin mo na lang, kung ibang babae ang nandoon, baka napahamak na sila. Ginagawa ko lang ang tama, hindi ba? Ikaw talaga. Asawa, galit ka pa ba sa akin? Sino ang magagalit sa iyo? Alam kong pinakamabait ang asawa ko. Pero sa kumpanyang iyon, huwag ka na sanang pumasok. Paano mangyayari iyon? Huwag mong kalimutan, nakiusap ka sa akin na maging boss. Bakit binabawi mo ang sinabi mo? Hindi mo ba alam, mas mabuti pang magtrabaho kaysa maging misis ng presidente. Nakakakita ako ng iba't ibang tao. At saka, alam mo ba kung gaano kagulo sa loob ng kumpanya mo? Sige na. Kung ganoon, pakiusap asawa ko. Tulungan mo akong linisin ang kumpanya. Ang pagtitipon ni Tio siya. Narito ang imbitasyon. Gusto mo bang pumunta? Bakit mo pa siya binabanggit? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Kung hindi ka pa handa, huwag ka nang pumunta. Ikaw talaga ang pinakamabait kong asawa.
Paano kung ang kontratang ito ay masira? Pagbalik mo, pahihirapan ka nila. Anong gagawin mo? Sa tingin ko, mas mabuting umuwi na lang. Sandali lang, kahit masira ang kontratang ito, ayos lang, inasahan ko na, hindi ito magiging madali. Nakahanap na ako ng bagong kumpanya. Narinig mo na ba ang grupo ng Lanron? Ang kailangan nila ay katulad lang ng kay Presidente Lee. Bago ako pumunta rito, nakausap ko na ang Lanron. Interesado talaga sila sa ating plano para sa proyekto. Ang Lanron, alam ko yon, malaking kumpanya yun at mapagkakatiwalaan. Mabuti naman kung ganoon. Hindi ba ang Lanron ay kumpanya ng pamilya siya? Ang matandang Fox na iyon, natuto pang gumamit ng ibang paraan para makuha ang loob ng asawa ko. Oo nga pala, kailangan ko nang makipag-ugnayan sa presidente ng grupo ng Lanron para mapirmahan na ang kontrata agad. Tingnan mo muna kung anong oras na sa ganitong oras. Sino ang pipirma ng kontrata sa'yo? Nakalimutan ko. Mukhang ang panganay na senyorito at ang ginang ang nasa harap. Iyon ay ang aking kuya at si Meng siya. Huwag mo nang hayaang tawagin siyang ginang. Kung kaninong ginang siya, hindi pa tayo sigurado. Mukhang maganda ang mood mo. Parang kahapon ay maayos ang usapan niyo ni Presidente Lee ng grupo ng Haiying. Hindi ko akalain na makakababa ka pa sa kama ni Presidente Lee. Tunay kang kabit. Magaling ka talagang mag-alaga ng lalaki. Sino ang nagsabi sa iyo na napirmahan na ang kontrata sa grupo ng Haiying? Hindi na sila pwedeng pumirma ng kontrata sa atin. Ano ang sabi mo? Sinira mo ang kontrata sa grupo ng Haiying. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa kumpanya? Ayos naman ang lahat. Bakit biglang ayaw nang makipagtulungan ni Presidente Lee? Hindi ba kayo nanonood ng balita? Wala na ang grupo ng Haiying. Paano siya makikipagtulungan sa atin? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Maayos pa kahapon. Ngayon sasabihin mong wala na ang Haiying. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng grupo ng Haiying sa isang taon? Ganun na lang ba kadaling malugi? Ang tagapangulo ng grupo ng Haiying na si Chang Haili sa loob ng hotel kasama ang ano? Nakipagtalik sa maraming lalaki. Isang tao ang nasugatan. Bakit niyo ako tinitingnan? Ano ang kinalaman nito sa akin? Sabi ko na nga ba, ikaw na isang hampas lupa. Saan ka kukuha ng ganyang kakayahan? Kahit ano pa ang sabihin mo, ang kontratang ito ay nawala habang nasa kamay mo. May kinalaman ka pa rin dito. Dapat kang managot. Sinisisi niyo pa rin ako. Mabuti na lang at handa ako. Kahit wala na ang pakikipagtulungan sa grupo ng Haiying, nakahanap na ako ng bagong kumpanya. At pirmado na ang kontrata. Anong magandang mapagkukunan ang mahahanap mo? Ang grupo ng Lu ay hindi basta-bastang kumpanya na kahit sino ay pwedeng makipagtulungan. Anong klaseng kumpanya ang grupo ng Heyron? Hindi kaya? Gumagamit ka lang ng mga peking kumpanya para lokohin kami. ang kumpanyang Heyron. Hindi ba iyan ang bagong kumpanya na pinuhunan ng $10 billion ng pinakamayamang siya? Kung makikipagtulungan sila sa atin, ang kota ng ating departamento sa loob ng 3 taon ay siguradong malalampasan natin. Ang kumpanyang pinuhunan ng pinakamayamang siya. Paano siya nagkaroon ng ganyang galing? Ang grupo ng Heyron ay pinuhunan ni Dong Hai siya. Ang kontrata ay hindi biro. Akala mo ba ay pipirmahan lang agad? Hindi ba't may pirma na to? Hindi ako katulad mo. Ang mga kasinungalingang mabubunyag ay hindi ko sasabihin. Salamat kay Mengmeng. Ang ating departamento ay nalampasan ng target sa loob ng 3 taon. Baka ang tagapangulo ay personal pa tayong sanayin. Bakit mo itinapon ang kontrata? Anong kontrata? Lahat ng ito ay peke. Sabi ko na nga ba, ang isang hampas lupa ay walang gaanong kakayahan. Kapapalya lang ng isang kontrata, tapos may pipirmahan agad na bago. Huwad pala ang lahat ng ito. Bakit niyo sinasabing huwad ang kontrata ko? Dahil siya ang misis ng presidente, at ikaw ay isang maliit na empleyado lang. Anong koneksyon ang mayroon ka? Kahit na ang grupo ng Heyron ay gustong makipagtulungan sa ating kumpanya. Dapat ay dumaan muna ito sa ginang. Ang lakas ng loob mo. Totoo ang kontratang ito. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong kontakin si presidente yan ng grupo ng Heyron para magkaharap. Tama na, halatang peke ang kontrata. Kung tatanungin ang grupo ng Heyron, hindi ba't parang inamin nating nandaraya tayo kapag nasira ang reputasyon ng ang mga Lu? Sino ang mananagot? Tama, kapag nalaman ng industriya na nandaraya ang mga Lu, ang ating kumpanya ay mananagot sa ilalim ng batas. Para sa akin, ang mga taong sinungaling na katulad nito ay dapat hulihin at dalhin sa presinto. Napakahusay niyo talagang baliktarin ang katotohanan. Ang mga Lu ay mapalad na mayroong mga katulad niyo. Walang hiyang bata ka. Hanggang ngayon ba naman ay nagdadahilan ka pa rin? Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para malaman mo ang bigat ng iyong ginawa. Ano ang ginagawa mo? Puno ka ng kasinungalingan. Muntik mo nang mapahamak ang kumpanya. Siyempre ay dadalhin kita sa presinto. Anong kaguluhan ito?
Manager Shu, tamang-tama ang dating nyo. Huhulihin na sana namin ang taong naimeke ng kontratang ito. Huwad na kontrata? Peki ang kontrata. Manager Sue, itong hampas lupa na to, pineke ang kontrata sa grupo ng Heroi. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa amin. Kung maghahanap ka ng mananagot, sa kanya ka pumunta. Anong kalokohan? Binibining bay, kung ito. Ako ang sa grupo ng Heron, na direktor ng proyekto, si Bay Habay. Nakuha ba ng impostorang yon? Ang proyekto ng grupo ng Heron, ng totoo. Totoo ba ang kontrata? Sabi ko naman sa inyo, totoo ang kontrata ko. Binibining bay, tingnan niyo po ang kontrata. Totoo ang pangalan dito, di ba? At saka, itong selyo. Totoo rin ito, di ba? Pinirmahan ng vice-presidente. Paano ito magiging peke? Ang sinasabi mo ba ay duda sa grupo ng Heron? Hindi po. Binibining bay, ang kontrata ay pinirmahan ni Mengmeng, kaya lang po, nagdududa sila kung ito ay totoong kontrata. Dahil sa sinabi ninyo, kampante na po kami. Supervisor, itong hampas lupa, nakuha talaga ang kontrata. Kaya lang naman, ang kontrata ng Heron ay para sa inyong misis ng presidente. Anong kinalaman mo rito? Kaya naman pala. Dahil pala ito sa connection ko. Sinasabi ko na nga ba, isang hampas lupa na walang backer. Paano magkakaroon ng deal sa grupo ng Heron? Iyon pala, nakisabit lang sa swerte ni Ginang. Hindi ba alam niyang ako ang tunay na misis ng presidente? Bakit niya tinutulungan si Ranchen sa pagpapanggap? Mayroon kaya silang pinagkasunduan. Hampas lupa, dapat kang magpasalamat ng mabuti sa ating Ginang. Ginang. Hindi nyo po alam. Ang isang ito ay ang ating misis ng presidente. Ang grupo ng Heron ay nakipagkontrata sa atin dahil lang sa respeto nila kay Ginang. Hoy, nagkakamali ka yata. Ako ang gumawa ng disenyo. Ako ang pumirma ng kontrata. Bakit sa kanya napunta ang lahat ng papuri? Tumigil ka nga, sabi na ni Binibining Bay. Ang kontratang ito ay para sa ating Ginang. Sa walang kwenta mong kontrata, kung wala ang ating Ginang, pipirma ba ang grupo ng Heron sa iyo? Ang tao, dapat alam ang kanyang lugar. Kung hindi sa iyo, huwag mong agawin. Ang kapal ng mukha mong sabihin iyan. Wala kang hiya. Bago umalis ang presidente, binilinan niya kaming lahat na alagaan ng mabuti ang Ginang. Ibig sabihin, ang nasa harap ko ay ang Ginang. Kailangan kong magpalakas sa kanya. Tumahimik ka. Paano mo kinakausap ang misis ng presidente kahit nasa iyo galing ang disenyo? Ngunit, ang pagpirma ng kontrata ay dahil lamang sa ating misis ng presidente. Kaya naman, ang lahat ng parangal ay nararapat lamang sa Ginang. Ginang, tama po ba ako? Meng Xia, narinig mo ba iyon? Manager Sue, isa ka namang opisyal ng grupo ng Lu bilang middle management. Bakit ka nagpapakababa sa isang peke? Wala kang galang sa Ginang. Ang grupo ng Lu ay hindi kailangan ng empleyadong tulad mo. Oo, tatanggalin mo ba ako sa trabaho? Ano ngayon kung sisibakin kita? Naglakas loob kang agawin ang kredito ni Ginang. Ang mga katulad mo ay hindi dapat naririto. Gusto mo akong sibakin. Tingnan natin kung kaya mo talaga. Ako ay personal na kinuha ni Presidente Lu. Kung gusto mo akong paalisin, si Presidente Lu mismo ang dapat gumawa nito. Manager Shu, hayaan mo siyang manatili kung gusto niya. Kaya naman ang mga Lu na magpakain ng isang taong walang ginagawa. Ginang, napakabait niyo po talaga. Pagkatapos ng ginawa niya sa inyo, pinapanatili niyo pa rin siya. Hay, isa lang naman siyang asong tumatahol. Huwag na nating pag-usapan. Nakakasira lang ng araw. Manager Shu, dahil nakuha ang proyektong ito dahil sa akin, maaari ko bang piliin ang mamumuno sa proyektong ito? Siyempre naman, kahit sino ay maaari ninyong piliin. Kung gayon, ang proyektong ito ay ako na mismo ang mamamahala. Binibining Bay, kaming ang mga Lu ay labis na nagpapahalaga sa pagtutulungang ito. Narinig nyo naman, ang aming misis ng presidente mismo ang mamamahala. Nagkita tayong muli, anak ng pinakamayaman. Nagkita tayong muli, misis ng presidente. Si Binibining Bay ay ang anak ng pinakamayaman. Kung gayon, pakisuyo Ginang. Makipag-usap ng mabuti sa anak ng pinakamayaman. Pero, maiintindihan mo ba ang disenyo ko? Kung gusto mong agawin ang sa akin, tingnan natin kung may kakayahan ka talaga. Ikaw, naglakas loob ka pang kwestiyonin ang kakayahan ni Ginang. Dahil dyan, aabangan ko ang mangyayari. Mukhang sikat ang mga pagkakakilanlan ko. May gustong umagaw sa pagiging misis ng presidente at may isa pang aagaw sa pagiging anak ng pinakamayaman. Nakakaaliw. Kailan ko kaya dapat ibunyag ang totoo? Ano ba tong bagay na to? Hindi ko maintindihan. Anong gagawin ko rito? Hoy, hindi ba interesado ka sa proyekto ng grupo ng Heron? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano sa tingin mo?
Bakit may langaw sa opisina? Ang ingay, nakakairita. Mengsha, Ay. Ginang, hindi kita napansin. Akala ko kasi ay langaw. Ano po ang kailangan nyo? ang proyekto ng grupo ng Heron, ituloy mo ang paggawa. Ha? Anong sabi mo? Nauuhaw ako. Bakit? Parang hindi gumagana ang tenga ko. Bakit ang init nito? Hindi na mainit to. Ay, pagkatapos uminom, parang naiihi ako. Mengsha, pinaglalaruan mo ba ako? Ginang, ngayon mo lang ba napansin na niloloko kita? Mengsha, Inagaw mo ang proyekto ng grupo ng Heron mula sa mga kamay ko. Ngayong hindi mo magawa, ibabalik mo sa akin? Walang ganoong kadaling bagay. Ginang, gawin mo na lang kahit paano. Ibibigay mo naman ito sa matalik mong kaibigan, ang anak ng pinakamayaman para suriin. Ilang bilyong dollars lang naman na proyekto, siguradong hindi kanya pahihirapan. ikaw. Bakit ka ba sumisigaw? Pinapatuloy ka ng ginang para bigyan ka ng pagkakataon kapag tapos na ang proyekto, hindi makakalimutan ang ambag mo. Sige. Titiisin ko. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Pagdating ng seremonya ng proyekto, tamang-tama na ibunyag ang totoo. Anong tinatawa-tawa mo? Ako? Pinagtatawanan kita dahil babagsak ka na at hindi mo pa alam. Hoy, hoy, hoy. Hindi pa ako tapos. Asawa ko, isang hamak na disenyador ka lang. Bakit mas busy ka pa kaysa sa akin na presidente? Hindi ba bukas na ang seremonya ng proyekto? I-check ko lang ulit. Matulog ka na muna. Gising ka pa pala. Paano ako makakatulog? Huwag kang malikot. May meeting pa bukas. Hindi pwede. Hindi na ako makapaghintay. Dahan-dahan lang. Kasalanan mo ito. Sabi ko nang may pipirmahan ngayon. Nagpuyat ka pa ng husto. Sandali. Sasama ako sa iyo doon. Huwag. Hindi pa ito ang tamang oras. Alamin mo para sa akin. Kung ano ang ginagawa ni Zichen. Wow! Ang ganda ng hotel na ito. Ari-arian nga ito ni pinakamayamang siya. Supervisor, kung ako lang ang pupunta rito, hindi ako maglalakas loob pumasok. Oo nga. Sa pagkakataong ito, utang natin ito sa ginang. Oy, wala pa yung hampas lupa na yon. Huwag na natin siyang hintayin. Pumasok na tayo. Chen, wag mo siyang tawaging hampas lupa. Tawagin mo siyang Meng. Siya ang tunay na misis ng presidente. At siya rin ang anak ng pinakamayaman. Wala namang lagnat si Xinling. Bakit kung ano-ano ang sinasabi niya? Sinling Wang, itinuring kitang parang sarili kong tao. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Sinling, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi mo pwedeng sabihin ang kahit ano. Paanong magiging peke ang ginang? Kinumpirma na ito ni Manager Shu. Paano pa ito magiging peke? Humingi ka agad ng tawad sa ginang. Huwag mo na itong uulitin. Magsisisi kayong lahat. Magsisisi saan? Huwag kang maging hibang. Nandito tayo ngayon dahil sa biyaya ng ginang. Nakapunta tayo sa marangyang lugar na ito at nakakilala ng pinakamayamang tao. Huwag ka nang magbigay ng sakit ng ulo sa ginang. Malapit na ang oras. Pumasok na tayo sa loob. Uy, nandito na si Meng. Uy, nandito na si Meng. Hampas lupa. Ang galing mo talagang lumandi. Sinong gwardiya na naman ang nilandi mo para papasukin ka rito? Chen. Sinling Wang, anong napala mo sa hampas lupang yan? At paulit-ulit mo siyang pinagtatanggol. Pinoprotektahan ko lang naman kayo. Matagal na tayong magkasama sa trabaho. Ayaw ko lang na maloko kayo ni Ranchen. Sa huli, baka makabangga nyo si Presidente Lu at mawalan pa kayo ng trabaho. Manahimik ka. Halatang gusto mo lang na mawalan kami ng trabaho. Nandito na nga ang ginang, tapos sasabihin mong peke siya. Sabi ko na sa'yo, hindi sila maniniwala.
Ginang, bakit hindi mo sabihin ang totoo? Walang sagot sa tanga. Ayaw nilang maniwala na ako ang misis ng presidente. Kahit sabihin mo pa sa kanila, hindi pa rin sila maniniwala. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Tama po kayo, Ginang. Hindi ko na dapat sila pinapakialaman. Mengsha, ang galing mo talagang dumiskarte. Nakahanap ka pa ng tuta mo. Ang totoo ay totoo. Ang peke ay peke. Hindi magtatagal ang saya mo. Talaga ba? Sakto ang sinabi mo? Dahil yan din ang sasabihin ko sa'yo. Mangyaring tumahimik ang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pagtutulungan ng grupo ng Heron at grupo ng Lu para sa seremonya ng proyekto. Ang maayos na pagtakbo ng proyektong ito ay dahil sa misis ng presidente ng grupo ng Lu. Sa ilalim ng kanyang malakas na pagtulak, ang proyekto ay nakamit ang malaking pag-unlad. Huwag kang manggulo sa ganitong mahalagang okasyon. Baka hindi mo alam kung paano ka mapapahamak. Ginang, sa ganitong mahalagang okasyon, darating ba si Presidente Lu? Masyado siyang abala, mukhang hindi siya darating. Paano ko nakalimutan si Presidente Lu? Kung bigla siyang dumating, hindi ba mabubuko ang sikreto ko? Sabi ko na nga ba, nagkasundo nga talaga sila. Tila may mga taong nagmamadali na. Ihintayin ko munang matapos ang impostora na iyon bago kita harapin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang misis ng presidente para sa ilang salita. Nagsumikap ako araw at gabi kamakailan. Para lang sa ang mga Lu na makipagtulungan sa Heron. Ngayon ay nakita na ang mga resulta. Ang galing talaga ni Ginang. Dahil napakagaling ni Ginang, mangyaring ipaliwanag sa lahat ang konsepto. Dahil napakagaling ni Ginang, pakipaliwanag naman sa lahat ang konsepto. Tumahimik ka na. Maiintindihan mo ba ang sasabihin ni Ginang? Takot siyang magsalita. Kaya syempre, hindi ko maiintindihan. Dahil gusto mong marinig, ipapaliwanag ko ito. Niloko mo ako. Mali ang sinasabi ni Ginang. Paano kita lolokohin? Ang proyektong ito ay pinaghirapan niyo araw at gabi. Wala itong kinalaman sa akin. Sinusubukan mo pa rin akong lokohin. Hindi ba napakadali mong lokohin? Hampas lupa, ikaw ba ang nagpalit ng USB ni Ginang? Sinasabi ko sa'yo, ilabas mo na iyan agad. Kundi, hindi ka palalampasin ni Presidente Lu. Sino ang hindi ko palalampasin? Hindi ko palalampasin ang sinuman. Presidente Lu, ang proyektong ito ay sa Ginang. Siya lang ang gumawa. Sa kanya ang lahat ng papuri. Pero inangkin ito ng babaeng ito. Siniraan pa niya ang Ginang para mapahiya siya sa harap ng lahat. Ang proyektong ito ay gawa nga ng aking ginang. Tama nga. Hampas lupa. Hindi ba't nagmamayabang ka kanina? Nabibigyan mo ng leksyon ng Ginang. Ngayong narito na si Presidente Lu. Bakit hindi ka na makapagsalita? Ano ang gusto mong sabihin ko? Ikaw ba talaga ang kerida ni Presidente Lu? Si Mengsha ang aking ginang. Tungkol naman sa kanya. Hindi ko siya kilala. Ano ba ang nagawa ko? Nasa tabi ko na ang Ginang, pero nagkamali ako ng pagkilala. Tinulungan ko pa ang peke na ito. Naapihin ang Ginang. Kasalanan ito ng babaeng ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana nakalaban ng Ginang. Ikaw ang nagkamali sa pagkilala sa kanya. Ranchen, hanggang ngayon ba naman, naninisi ka pa rin ng iba? Ninakaw mo ang aking pagkakakilanlan, naging mapang-api ka sa loob at labas ng kumpanya, naging kampi-kampi ka pa, at gusto mo pang angkinin ang papuri sa seremonya. Ginawa mong ang gulo rito sa kumpanya. Ngayong araw, oras na para tapusin ito. Panahon na para tapusin ito. Mas mapalad ka lang sa akin dahil may makapangyarihang asawa ka, may mga tao ka, at mayroon din ako. Kung ganoon ay ilabas mo ang iyong backer.
Hanggang ngayon ba ay magsisinungaling ka pa rin? Ginang, nilinlang lang kami ng babaeng ito. Wala kaming kinalaman sa lahat ng ito. Biktima rin po kami. Ano man ang sabihin ninyo mula ngayon, iyon ang susundin namin. Ginang, kung saan nyo man kami utusan, susunod kami nang walang reklamo. Patawarin nyo na lang po kami. Huwag na po kayong magalit sa amin. Inaapi niyo ang mga nasa ibaba at nambobola sa mga nasa itaas. Ang pagiging galamay nila ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanya na isang impostor. Hindi ko hahayaang manatili kayo sa kumpanya. Simula ngayon, hindi na kayo empleyado ng ang mga Lu. Kasabay nito, ipapaalam ko rin sa buong industriya ang inyong ginawa. Sa tingin ko, wala nang kukuha sa inyong kumpanya. Tapos na. Tapos na ang lahat. Sino pa ang tatanggap sa akin sa trabaho? Mga walang kwenta. Binibining Bay, saan ka pupunta? Binibining Bay, saan ka pupunta? Binibining Bay, nandito ka na rin lang. Bakit hindi ka magsalita? Isang malaking gulo sa seremonya. Kayong mga Lu ay hindi man lang alam kung sino ang tunay na misis ng presidente. Siyempre kailangan kong bumalik at mag-isip. Kung itutuloy pa ba ang pakikipagtulungan? Binibining Bay, itong misis ng presidente, hindi ba't ikaw ang naglagay sa kanya? Noong una ay ako at ang grupo ng Heron ang pumirma sa kontrata at iginiit mo rin na pinirmahan ito kasama ang misis ng presidente. Ngayon, bakit ayaw mo nang aminin itong sunod-sunuran na nagamit mo na? Hindi mo na ba kailangan? Binibining Bay, huwag mo akong iwan. Hindi ba't sinabi mo na kapag nagpanggap pa ako, gagawin mo akong ehekutibo sa grupo ng Heron? Ang mga salita ng isang impostora, sino naman ang maniniwala? Totoo naman. Genian, dalhin na siya sa presinto ng pulisya dahil gustong kanselahin ni Binibining Bay ang pagtutulungan ng Heron at ng mga Lu. Ang ginawa niya ay nagdulot ng malaking lugi sa kumpanya at dapat siyang makulong. Gusto mong ako lang ang mamatay? Hinding-hindi mangyayari yan. Magpanggap ka pa bilang misis ng presidente. Kapag natapos na ito, bibigyan kita ng pabuya. Oo, ako ang nag-utos sa kanyang magpanggap. Pero ginawa ko lang yon para subukan ka. Sayang lang, hindi ka nakapasa sa pagsubok. Ipinapahayag ko, ititigil na ng Heron ang pakikipagtulungan sa mga Lu. Binibining Bay, kahit direktor ng proyekto ka pa ng grupo ng Heron, wala kang karapatang magkansela ng kontrata. Siyempre may karapatan ako. Dahil ako, ang anak ng pinakamayaman. Sa aking ama ang buong Heron, isang maliit na kontrata lang kung sasabihin kong kanselado, ay kanselado na. Kaya pala si Binibining Bay, ang matagal nang hinahanap na anak ni pinakamayamang siya. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Wala na. Sa pagkansela ako sa pakikipagtulungan sa mga Lu, mayroon pa bang may reklamo? Ako. Mayroon ako. Hindi ko pa alam na ang grupong nasa ilalim ni Donghai siya ay kailangan pang makinig sa iyo. Bye. Ama, nagkakamali po kayo. Natatakot lang akong malinlang si ate ng masasamang tao at masira ang ating samahan. Sino ang ate mo? Ikaw. Ate, nagbibiro lang ako kanina. Gusto kang bigyan ni ama ng mahalagang posisyon, kaya kailangan kanyang subukan ang iyong kakayahan. Sinubukan lang kita ng maaga. Congrats ate, pumasa ka sa pagsubok. Karapat-dapat ka nang bumalik sa pamilya siya. Hindi mo ako ate. At hindi ko rin siya ama. Ama, galit pa rin sa akin si ate. Alam kong medyo sobra ang biro ko sa pagkakataong ito. Pero hindi lang ito ang aking ideya. Si Lola ang nag-utos sa akin na subukan siya. Huwag mong gamitin ang iyong lola laban sa akin. Masyado akong naniwala sa kanya noon. Kaya ang tunay kong anak ay nawalay sa atin. Ama, sinisisi niyo po ba ako? Huwag mong isiping hindi ko alam ang iyong mga laro. Sa tingin ko, dahil sa matandang ginang, ay naging masyado kang pasaway at nagagawa mo pang ikumpara ang sarili mo sa anak ko. Kung susunod ka sa akin, hahayaan kitang manatili. Pero kung itutuloy mo ang pakikipag-away kay Mengmeng, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Siya ay hindi niyo anak. Siya. Hindi ko siya anak. Ang aking ina naawa sa kanya, kaya pinatira siya sa tabi niya. Hindi ka naglakas loob na kilalanin ako dahil lang sa kanya. Oo. Akala ko kasi ay tinalikuran mo si ina. Maling-mali ang akala mo. Hindi ko siya anak. Ako si Donghai siya. Ay may iisang anak lang at ikaw iyon. Sa susunod na linggo, ako si Donghai siya para sa pagbabalik ng aking anak ay maghahanda ng isang pagtitipon
sa oras na iyon. Sana ay makadalo kayong lahat. Pagbati sa pinakamayamang siya sa pagkakahanap sa kanyang anak. Pagbati sa inyo. Ayos lang. Huwag mo na siyang pansinin kung ayaw mong pumunta. Pag-iisipan ko. Meng-meng, tiyak na ipaghahanda kita ng isang maringal na pagtitipon upang malaman ng buong mundo na ikaw ang anak ni Dong Haisha. Ang proyekto ng Grupo ng Lu at Grupo ng Heirun ay magpapatuloy bilang tanda ng katapatan. Sa ngalan ng Grupo ng Heirun, magdaragdag ako ng $1 billion na puhunan. Huwag kang masyadong magalak ng maaga. Bakit pagkatapos nating paalisin ang isang problema ay may darating na naman? Kahit ilan pa ang dumating ay palalayasin natin sila. Dalhin sila palayo. Meng Xia, alang-alang sa ating pagiging magkaklase, patawarin mo na ako. Ilayo siya. Meng Xia, patawarin mo na ako. Gusto mong maging misis ng presidente? Gusto mong maging misis ng presidente? Oo. Ang lakas ng loob mo. Sa itsura mong yan. Kulang pa para akitin ang kuya ko. Pero, ayos lang na buwisitin siya. Paghiwalayin mo sila. At hahayaan kitang mabuhay. Sige, ikalawang senyorito. Gagawin ko ang utos mo. Teka lang. Binabalaan kita? Itago mo ang mga balak mo. Ikalawang senyorito, may problema ba kayo ni Presidente Lu? Huwag kang magtanong. Itikom mo ang bibig mo. Walang matagal na sama ng loob ang magkapatid. Sigurado akong kay Meng Xia siya galit. Alam ko na? Jinyan, anong problema? Wala lang. Meng Xia, pagbabayarin kita sa lahat. Sino yan? Walang hiyang babae. Nagtatago ka sa akin, no? Senyorito Yang, ano bang sinasabi mo? Hinding-hindi kita tataguan. Alam mo naman na marami pa akong utang sa iyo. Naging abala lang ako sa trabaho. Kung hindi ako magtatrabaho, paano kita mababayaran? Mabutit alam mo. Noong huli, napasaya mo ako ng husto. Binigyan kita ng 2 linggo. Ngayong araw, pati interes, $300,000. Dapat mo nang bayaran. Pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw? Pwede naman siguro. Depende na lang sa gagawin mo ngayon. Senyorito Yang, naiintindihan ko. Kaya para mamayang gabi, sa hotel ba tayo o sa bahay mo? Sa hotel na lang tayo. Nandoon ang misis ko sa bahay. Senyorito Yang, nakakatawa ka talaga. Maliwanag tayo rito. Ito ay interes pa lang. Ang $300,000. Kailangan mo pa ring bayaran? Siyempre naman, babayaran kita ng buo. Kaya lang, ano? may taong laging nanggugulo sa akin. Ang taong ito, Senyorito Yang. Ikaw, may magagawa ka ba? Matutulungan naman kita. Pero ang tanong, ano namang mapapala ko? Senyorito Yang, isa lang siyang ulila. Kapag nasa kamay mo na siya, hindi ba magagawa mo na ang gusto mo? Sige, bibigyan pa kita ng kalahating buwan. Asawa ko, nasaan ka na? Isang kanto na lang. Maghintay ka muna sa opisina. Darating na ako agad. Presidente Lu, na flat ang gulong. Mahal, maghintay ka pa sandali. Pupuntahan na lang kita. Gabi na mag-iingat ka, ha? Huwag kang mag-alala. Magandang dilag. Mas maganda ka pa kaysa sa litrato. Anong balak ninyong gawin? Anong gagawin? Hindi mo ba alam? Sumama ka sa akin. Mang Xia, i-enjoy mo na lang ang regalong dala ko. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong sprayan ako. Papatayin talaga kita. Ang lakas ng loob mo. Bitawan mo ako, tulong. Bitawan mo ako. Bakit wala pa si Zinyan? Hindi ko na kayang magpanggap pa. Bitawan mo ako, tulong. Papatayin talaga kita.
Sino ang nanggugulo sa akin? Ikalawang Senyorito Lu. Bakit ang ikalawang senyorito Lu ang nandito? Kasabwat ba siya sa nangyayari ngayon? Aling kamay ang ginamit mo para hawakan siya? Ikalawang Senyorito Lu, ako. Maruming kamay? Hindi na kailangan yan. Kayo, hindi nyo ba narinig ang sabi ng ikalawang senyorito? Ah! Ang sakit aray, bali na ang kamay ko, bali na ang kamay ko. Hindi ka naman natatakot, di ba? Natatakot ako. Pero dahil nandito ka, hindi na. Hindi talaga maaasahan ng kuya ko. Bakit kanya hinayaang maglakad mag-isa sa dilim? Napakadelikado nito. Kung wala ka, hindi naman ako mapapahamak. Darating na si Jinian, pero gabi na. Bakit nandito ka pa? Hindi lang isa ang Presidente Lu sa pamilya Lu, sa kumpanya ng pamilya. Wala namang masama kung bibisita ako. Ngayon ko lang naintindihan si Jinian na huwag siyang palayawin at tama lang nasaktan siya. Hindi ka ba magpapaliwanag? Magpaliwanag. Ano namang dapat ipaliwanag? Ganito mo ba itrato ang hipag at ang kanyang tagapagligtas? Mukhang hindi ako kailangan dito. Hindi pag-aralin ng pag-arte si ikalawang senyorito Lu ay isang malaking sayang. Hipag, aalis na ako. Pero huwag mong kakalimutan na iniligtas kita ngayong gabi. May utang na loob ka sa akin. Nagpapalawak ang mga Lu sa ibang bansa. Pumunta ka na doon ngayong gabi. Mang Sia, ano ang gagawin mo? Ano sa tingin mo? Ano ba ang balak mong gawin sa akin kanina? Subukan mo lang. Hindi ko nga kaya. Hindi ako gagawa ng anumang paglabag. Nasaktan ka ba? Hindi naman masyado kang kabado. Sa talino kong ito, paano naman ako masasaktan? Pero kung itatapon mo si Zichen Lu sa ibang bansa, siguradong magagalit ang iyong mama. Hindi mangyayari yan. Nandito lang ako. Mama. Huwag mo akong tawaging mama. Xinyan Lu, ang galing mo talaga. Para lang sa babaeng ito. Nakuha mo pang itaboy ang sarili mong kapatid sa ibang bansa. Ilang taon na siya sa ibang bansa at ngayong pabalik na siya. Ipapatapon mo na naman siya. Ibalik mo. Ibalik mo sa akin si Zichen. Mama, mas mabuting nasa ibang bansa siya ngayon. Dahil kung mananatili siya rito, hindi natin alam kung saan siya pupulutin. Anong ibig mong sabihin? Mama, hindi na kailangang linawin pa. May mga tambay na humarang sa akin kanina. Anong kinalaman ni Zichen doon? Iniligtas ako ni Zichen. Xinyan Lu. Iniligtas siya ng kapatid mo, tapos itataboy mo pa siya? May konsensya pa ba kayo? Siya ang nag-utos sa kanila. Anong sabi mo? Hindi ako naniniwala. Totoo ba ang sinasabi niya? Kanina pa niya iniimbestigahan si Mengmeng. At pinapasundan pa siya? Ang mga kasabwat niya ay nasa kulungan na lahat. Gusto mo pa rin ba siyang manatili? Hinayaan lang kitang manatili dahil ikaw ang anak ng pinakamayaman pero hindi ko akalaing magdadala ka lang ng kamalasan. Mama. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Ang daming gulo simula ng pakasalan mo siya. Una ay ang pasasalamat tapos pati ang seremonya. Kung hindi mo kayang ayusin ang mga ito, pag-iisipan ko. Kung karapat-dapat ka bang magmana sa ang mga Lu? Tinatakot mo ba ako gamit ang mga Lu kung gusto mong bawiin? Sige, bawiin mo na. Wala akong pakialam sa ang mga Lu. Ang mahalaga lang sa akin ay si Mengmeng. Kapag ba bumalik ako sa pamilya ko, hindi mo nababawiin ang pamana sa ang mga Lu. Mengmeng, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Alam ko kung gaano kahalaga ang mga Lu sa iyo. Hindi ko hahayaang agawin ito ng kahit sino. Pupunta ako sa pagtitipon para magpakilala. Sa oras na iyon ang aking katayuan ay magiging sapat na para sa pamilya Lu. Kailangan mong makabalik at makilala roon. Hindi ito ang opisina ng mga Lu. Pakiusap, lumabas ka na. Pinapakialaman ko na nga kayo pero naging magkaaway pa tayo. Ginagawa ko lang naman ito para sa inyo. Mahal ko, salamat sa iyo. Para saan ang pasasalamat na iyan? Salamat dahil magpapakilala ka para sa akin. Subalit, hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganito. Ang aking mama ay sadyang matalas ang dila. Naghanda pa siya ng regalo para sa iyo ng palihim. Sadyang nagkasabay-sabay lang ang mga pangyayari kaya nakapagsalita siya ng ganoon kasama. Tingnan mo ang inihanda niyang regalo. Maganda ba? $168,000. Sa susunod na magre-regalo kapalitan mo ang card, wala nang sorpresa. Oo. Alam ko na gusto mong paglapitin ang loob namin ng iyong mama. Hindi naman ako totoong galit sa kanya. Sadyang hindi niya pa matanggap agad ang aking katayuan. Normal lang naman iyon. Napakabuti mo talaga, mahal ko.
Huwag ka ngang magbiro, tulungan mo na lang ako. Ano kayang magandang isuot sa pagtitipon bukas? Ang asawa ko ang pinakamaganda sa buong mundo. Kahit ano pa ang isuot mo ay bagay sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo nga ako inimbita. Pero inimbita ako ni Meng Meng. Hindi ba asawa ko? Mas panatag ako kapag nandito ka. Kailan pa ba sila nag-away? Mengmeng ako, ang itay mo. Bakit ka kakabahan sa papa mo? Sa totoo lang, ilang araw pa lang tayo. Wala nang mas hihigit pa kay Zinian. Pumasok na muna tayo sa loob. Talagang naglakas loob kang pumunta. Dahil lang sa isang sirang pulseras, naniwala ka ng anak mo siya? Nagpapabida-bida ka pa sa pagtitipon? Alam mo bang maraming manloloko ngayon? Hindi siya isang manloloko. Siya ang tunay na anak ni Donghai siya. Anak mo, nag-DNA test ba siya sa iyo? Hindi ako naniniwala. Hanggat gusto ko, siya ang nag-iisang anak ni Donghai siya. At tagapagmana ng grupo ng SIA. Nababaliw ka na talaga. Kumuha ka ng babaeng hindi kilala para maging tagapagmana mo. Papatayin mo ako sa galit. Noon, pinilit mo kaming maghiwalay ng ina ni Mengmeng kaya namatay siya sa lungkot. Ngayong nahanap ko na ang aking anak, hindi ko hahayaang mawala siya. Wala nang silbi ang sasabihin mo. I-anunsyo ko sa lahat na siya ang magiging tagapagmana ng grupo ng SIA. Hindi ko papayagan na ikaw at ang babaeng nanganak sa iyo ay maging kasing baba hanggat buhay pa ako. Hindi ka makakatapak sa pamilya siya. Hindi ako naniniwala na ang hamak na babaeng iyon ay ganoon katapat. Nang walang kahit anong titulo ay nanganak ng isang bastarda. Tumahimik ka. Bakit mo nasasabi iyan? Matanda ka. Ang baho ng bibig mo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko mabaho ang hininga mo. Kapag nagsalita ka pa ng masama tungkol sa mama ko, hindi kita mapapatawad. Ikaw, tumahimik ka. Kilala mo ba kung sino ako? At nagagawa mong magsalita sa akin ng ganyan? Ate, bakit mo naman minumura si Lola? Talagang sasaktan na kita. Matandang ginang bay. Rumespeto ka naman sa asawa ko. Siya ang misis ng presidente ng mga Lu. Kahit ang yaman ng ang mga Lu ay hindi kasing laki ng sa pamilya siya. Hindi kami basta-basta magpapaapi. Bakit hindi ako magsasalita ng ganyan sa iyo kung hindi dahil sa iyo? Hindi sana ako naging ulila bata pa lang at hindi sana namatay ang mama ko sa lungkot. Kasalanan mo ang lahat ng ito, tapos nagagawa mo pang siraan ang mama ko. Sinungaling ka. Hindi kita hahayaang makatapak sa pamilya siya. Paano kung gusto kong pumasok? Donghai, siya, inuutusan kitang palayasin ang bastarda na ito. Pumapayag na ako. Bababa na ako sa pamilya siya. Mengmeng, totoo ba ang sinabi mo? Napakabuti. Aray. Masakit ang dibdib ko. Hindi. Kung hindi, ay lumayas kayo sa pamilya siya. Paano mangyayari iyon? Ako aalis sa pamilya siya. Ikaw ang aking anak na lalaki. Ang lahat ng yaman mo ay dahil sa akin. Gusto kong pauwiin ang anak ko. Lola, pumayag ka na muna. Ayaw nating mapalayas. Sige. Pumapayag na ako. Lola, kapag bumalik na siya, mamahalin pa ba ako ni Ama? Anak lang siya ng hamak na babae. Mapapalayas ko rin siya. HM? Akala mo naman kung sinong prinsesa? Lola, talagang malugod mo pala akong tinatanggap sa pamilya siya. Oo, payag na ako. Masaya ka na ba? Sobra akong naantig. Kung gayon, Lola, pakisuot sa akin ang tatak ng pamilya. Hindi pwede. Lola, kung ayaw mong aminin, huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag kang masyadong magalak kahit makabalik ka sa pamilya siya. Hindi ikaw ang masusunod dito. Siyempre hindi ako ang masusunod, pero hindi rin ikaw ang masusunod.
Mengmeng, maligayang pagbabalik sa bahay. Sa mga nakaraang taon, nahirapan ka ng husto. Salamat sa pagpapatawad sa akin. Simula ngayon, ikaw na ang anak ng pinakamayaman. Napakabuti. Masyado akong naiinip mag-isa. Ngayong bumalik na si ate, may makakasama na ako. Sobrang tuwa ko lang. Hindi ko napansin ang kilos ko. Ate, hindi ka naman galit, di ba? Ang makakabalik lang ni ate. Hindi pa siya pamilyar sa pamilya siya. Ililibot ko muna siya para maipakilala ang lahat sa kanya. Sige ba, hindi pa naman nagsisimula ang piging. Nagawa niya pa akong hamunin. Wala akong dahilan para tumanggi. Tignan natin kung ano ang gagawin niya. Ate, halika rito at tingnan mo. Ito naman ay inihanda ni Ama para sa iyo na walk-in closet. Huwag mong tingnan na bakante ito. Kung kailangan mo ng mga damit, maaari kang magtanong sa akin. Si Lola taon-taon ay binibigyan ako ng maraming damit. Kung kailangan mo, ay bibigyan kita. Ikaw na ang anak ng pinakamayaman. Huwag ka nang magsuot ng mga peke. Kapag nakita ito ni Lola, baka magalit na naman siya sa iyo. Akala mo ba wala akong pambili ng damit, kaya isusuot ko ang mga ayaw mo na? Masyado mo yata minamaliit ang misis ng presidente ng mga Lu. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang posisyon mo bilang misis ng presidente. Kung mananatili ka ba riyan, ay hindi pa sigurado. Si matandang Ginang Lu ay hinding-hindi ka talaga kinilala. Eh, ikaw naman. Isa ka lang namang bisita sa pamilya siya. Hindi siya ang apelyido mo, at wala kang relasyon sa pamilya siya. Anong karapatan mong umasta na parang amo para pagsabihan ako? Huwag mong sabihing iniisip mo na anak ka rin ng pamilya siya. Kahit ikaw pa ang anak ng pinakamayaman, ano naman ngayon, huwag mong isiping talaga na ikaw ang magiging tagapagmana ng pamilya siya sa hinaharap. Sasabihin ko sa iyo, pinalayas ni Lola noon ang iyong mababang klaseng mama, kaya mapapalayas ka rin niya. Ikaw. Ate, bakit hindi mo nagustuhan ang inihandang closet ni Ama para sa iyo? Nagbuo siya ng maraming pagod dito. Tingnan mo, ito ang pinakamamahal mong mabuting anak. Hindi niya man lang naaalala ang kabutihan mo. Mengmeng, bakit? Hindi ka ba kontento? Ayos lang. Ano man ang gusto mo, ibibigay iyon ni Papa sa iyo. Hindi mo ba ako sinisisi? Hindi kita sinisisi. Naniniwala si Papa na hindi mo sasabihin iyon. At saka, sa loob ng maraming taon, hindi nagampanan ni Papa ang tungkulin sa iyo. Kaya hindi ko alam ang mga gusto mo. Hindi iyon maiiwasan. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang ng tapat. Ihahanda ni Papa ang mas malaki at mas magandang kwarto. Kung sa buong hacienda siya ay wala kang magustuhan, bibili si Papa ng bago para sa iyo. Masyado itong abala. Hindi ito abala. Hindi talaga. Abala. Kailangang sumama ni Mengmeng sa akin. Wala siyang oras para manatili rito at samahan kang pumili ng kwarto. Kausap ko ang anak ko. Hindi ka dapat nakikialam. Asawa ko siya. Pinuntahan niyo ba ako? Dahil magsisimula na ba ang piging? Oo. Tara na. Silang dalawa, kailan kaya sila titigil sa pag-aaway? Kitang-kita ang ganda ni Binibining siya, karapat-dapat na anak ng pinakamayaman. Salamat, anak ko siya. Kaya, syempre, magaling siya. Mengsha, ang titulong anak ng pinakamayaman. Gamitin mo muna iyan ng sandali. Dahil pababagsakin kita mula sa itaas. Hindi ba si Binibining ba ito? Senyorito Tan, maraming tao rito. Isara mo ang pinto. Miss na miss kita. Hindi ka na bumibisita sa akin. Sinisisi mo pa ako. Nakikita ko sa mga mata mo na akit ka na ng babaeng yan. Hindi naman. Gusto ko lang makita. Kung sino sa inyo ang mas higit. Ang hilig mo sa babae. Kung gusto mo talaga, matutulungan kita. Mabuti naman kung ganoon. Ito ang gamot.
Hindi kailangang inumin niya, basta madikit lang sa kanya. Hihintayin kita sa kwarto. Hahanapin pa lang sana kita, pero kusa ka nang lumapit. Ate, bakit mag-isa ka lang dito? May kailangan ka ba? Ikaw ang bida ngayong araw. Bakit ka nakatulala rito mag-isa? Tara na sa loob. Gusto ko lang mapag-isa. Ganoon ba? Lakad-lakad muna tayo sa labas. Hindi ko rin naman gusto ang mga ganitong party. Dati kasi si Lola, lagi itong ginagawa para sa akin. Nagsasawa na ako. Wala namang ibang tao rito. Huwag ka nang magpanggap sa akin. Ang boring mo naman. Heto. Ate, uminom ka muna ng alak. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Ate, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Masyado kang mabait ngayon. Siguradong may masama kang balak. Niyaya mo akong uminom. Ano bang pakay mo? Kailangan ko pa bang sabihin? Wala akong ganoon. Ganyan ka na naman. Ate, hindi ko naman sinasadya. Huwag mo naman akong paggalitan. Tingnan natin kung sino na naman ang darating. Ano bang ginagawa mo? Ate, kahit masaya ka ngayon, huwag kang uminom ng ganyan karami. Tingnan mo, lasing na lasing ka na. Tulong-tulungan niyo ako. Huwag na umasa. Walang makapagliligtas sa'yo. Tingnan mo kung gaano ka kadesperado. Paano hindi magmamadali kung may maganda sa bisig? Gaano karaming gamot ang ibinigay mo sa kanya? Ang babaeng ito, masyadong maingat. Kaunti lang ang dumikit sa balat niya. Kaunti lang. Gigising siya sa loob ng kalahating oras. Kailangan kong magmadali. Alis na, alis na, alis na. Magsaya ka, Senyorito Tan. Umalis ka na, bilis. Mengsha, ipapakita ko sa lahat na isa kang malanding babae. Ang lunas. Wala-wala. Hindi malala ang epekto sa kanya. Uminom lang ng tubig at magiging okay na siya. Ama, hindi ko akalain na ganito kalandi si ate. Sa ganito kaimportanteng araw, hindi niya pa rin mapigilang mangakit ng lalaki. Uy, si ikatlong senyorito. Tan ba yung nakaluhod sa sahig? Tama ka, puro gawang tuso ang inaatupag niya maghapon. Sa tingin ko, ang anak ng pinakamayaman. Baka nabastos na siya. Masaya bang manood? Meng-meng, anong nangyayari rito? May gana ka pang magtanong. Kung hindi ako dumating agad, magsisisi ka na ngayon? Tanungin mo na lang siya kung anong nangyari. Anong nangyari? Nakita ko kasing inimbita ni ate si Senyorito Tan. Natakot ako na sa ganitong mahalagang araw ay magkamali siya, kaya hinanap ko po kayo. Tungkol naman sa ginawa nila ni Senyorito Tan sa loob. Hindi ko na alam yon. Ikaw pala ang walang hiyang babaeng to. Sinadya mo akong i-frame up. Anong sinasabi niyo, Senyorito Tan? Hindi naman tayo magkakilala. Bakit naman kita idadamay? Wala sana akong balak na patulan ka, pero ang mali mo ay ang paghamon sa akin. Anong karapatan mong saktan ako? Ikaw naman ang nangaakit ng lalaki. Wala akong kinalaman doon. Tumahimik ka. Wala akong pakialam sa pagiging tagapagmana ng pamilya siya. Kahit wala pa yan, sa sarili kong kakayahan, kaya kong yumaman. Nandito lang ako, dahil sa aking ama. Dahil ito ang tahanan ko. Gusto mo lang manatili sa pamilya siya. Sino namang maniniwala sa'yo? Maniwala ka o hindi, pero dahil nilason mo ako, huwag ka nang umasang manatili rito. Paalisin siya sa pamilya siya. Anong karapatan mong palayasin ako? Dahil ako ang tunay na anak ng pamilya siya. Dahil siya ang aking anak. Ikaw. Kayo. Ilayo siya. Bitawan niyo siya. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na ilayo ang apo ko. Hanggang ngayon ba ay kakampihan mo pa siya?
Bata pa lang ay ako na ang nagpalaki kay Bayhe. Hindi siya katulad ng bastarda na yan. Sinasabi ninyong may kasalanan si Bayhe. May ebidensya ba kayo? Kung wala kayong patunay, huwag niyo siyang palayasin. Sa tingin ko ay may nahaharangan si Bayhe, kaya gusto niyo siyang iligpit. Madudumihan lang ang kamay ko kung ililigpit ko siya. Kung walang ebidensya, huwag niyo siyang palayasin. Meron akong ebidensya. Anong ebidensya? Nag-video ka talaga? Gusto ko lang naman na mapanood ulit ito. Presidente Lu, bawi na lang ako sa inyo. Mula nang ang babaeng iyon ay pumasok ay nag-record na ako. Siguradong nakuhanan siya. Nadala ang tulog na si Binibining siya. Asawa, bitawan mo na siya. Masasakal mo na siya sa ginagawa mo. Idedemanda kita. Papatayin mo ako. Lola, gusto niya akong patayin. Tulungan niyo akong makaganti. Kahit nagkamali si Bayhe, hindi dapat naging ganito kalupit. Ayos naman na ang batang iyon. Nailabas niyo na ang galit niyo. Kaya kalimutan na natin ito. Aalis na lang ba kayo ng ganoon? Ano pa ba ang gusto mo? Paluhurin si Bayhe at pagsambahin ka. Hindi ba humingi na siya ng tawad? Bakit ayaw mo pa siyang tantanan? Kailan ba siya humingi ng tawad sa akin ni hindi nga niya nagawa? Ate, patawad. Nagbibiro lang naman ako sa'yo. Hindi ko naman alam na masasaktan ka pala. Masyado kitang minaliit sa kapal ng mukha mo. Ang taong madiskarte na gaya mo ay talagang bihira na. Nakahingi na ng tawad. Pwede na ba kaming umalis ngayon? Mengmeng, hahayaan mo na lang ba silang umalis? Anong magagawa ko? Gustong-gusto siya ni Lola, kahit pa makipag-away sa akin, para lang protektahan siya. Hindi ko naman pwedeng dahil sa kanya, ay masira ang pagmamahalan niyo ni Lola. Wala naman siyang malasakit sa akin bilang anak. Hindi ako papayag na paalisin sila. Yan ang pinakamagandang sinabi niyo sa buong araw na ito. Binibining bay, sumama po kayo sa amin? Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Lola, bitawan niyo siya. Lola, iligtas niyo po ako. Huwag ka nang umasa. Walang makapagliligtas sa iyo. Salamat po, Papa. Tiyo siya. Ayusin niyo muna ang pamilya niyo. Bago niyo hanapin si Mengmeng, ayaw kong ang asawa ko ay malagay sa panganib araw-araw. Bakit parang ang saya sa pakiramdam? Utusan mo ang batang iyan na pakawalan si Bayhe? Mama, nalilito na po kayo. Sino ba? Si Bayhe. Ikaw. Lahat. Matanda na ang nanay ko. Siya ay malimutin na kung ano-ano ang sinasabi. Pasensya na po kayo. Wala Huwag niyo iyon. nang pansinin. Huwag niyo nang pansinin. Mama, matanda na kayo. Magpahinga na lang kayo. Maliwanag ba? Walang hiya kang anak. Saan mo ako dadalhin? Kung ayaw mong magpahinga, pwede kitang ibalik doon kay Bayhe. Pero wag mong kakalimutan. Alam ko ang lahat ng dumi mo. Ikaw. Hindi ako sasama. Papa, sa kahon niyo lang nilagay ito. Gawa ito ng sikat na disenyador ang natupad, halagang $10 million. Papa, masyado naman kayong kampante. Huwag mo nang pansinin iyon. Ano? Nagustuhan mo ba? Gusto ko, sino ba ang ayaw sa alahas? Basta gusto mo, ibibigay ni Papa sa iyo. Asawa, 2 kahon lang yan. Mayroon ang asawa mo. Huwag mong kunin ang sa kanya. Nako, hanggang kailan ba kayo mag-aaway ng ganyan? Hindi mo pwedeng agawin ang anak ko. Hindi mo pwedeng agawin ang asawa ko. Tumigil na nga kayo. Hindi pwede. Huwag mong isiping hindi ko alam na may babae ka sa labas. Bahe, iyang hampas lupa na iyan ang umagaw sa pwesto mo. Napakayabang niya talaga. Diyos ko, inimbitahan niyo rin si Xinyan Lu? Ang guwapo niya. Pasensya na. Nandito si Jinian. Dahil sa akin, wala kayong pag-asa. Anong tinatawa-tawa mo? Si Jinian Lu, pumunta para sa iyo? Hindi ba nakakatawa iyon? Kung hindi ako nagkakamali, asawa ko siya, di ba? Pansamantala lang iyon.
Bakit mo ako pinagtatawanan? Dahil ba, hindi ako tunay na anak ni Ama? Sayang naman, hindi ka naging artista. Mabuti lang ang hangarin ko. Sa ganitong formal na okasyon, ang atakihin ng isang ampon na anak ay makakasira sa reputasyon ng pamilya siya. Hindi ba dapat ay paalalahanan ko siya? Dahil alam mong ampon ka lang, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magdikta sa handaan na para kay Mengmeng? Ang sakit mo namang magsalita sa akin. Totoong ampon ako ng pamilya siya. Pero dito na ako lumaki. Itinuring ko na itong tahanan. Bakit hindi ako pwedeng magsalita? Dahil ba siya ang tunay na anak ng pinakamayaman, dapat na ba akong maging alila? Anak ng pinakamayaman, bakit napaka-arogante niya? Bakit pinag-iinitan niya ang isang ampon? Ate, patawad. Alam ko nang nagkamali ako. Maaari mo ba akong patawarin? Nagkamali talaga ako. Huwag mo naman akong palayasin sa bahay. Bye, itigil mo ang pag-iyak mo. Lakasan mo ang loob mo sa harap ng lahat at ulitin mo ang sinabi mo kanina. Ikaw na bastarda. Si Baihe ay tunay kong apo, wala kang karapatang pagsabihan siya. Presidente Lu, ang mga Lu ay isang kagalang-galang na pamilya. Nakakahiya kung kukuha kayo ng bastarda. Makipag-usap ka pa kay Baihe, siguradong marami kayong mapagkakasunduan. Jinian, ipapasyal kita sa hardin. Lumayo ka sa akin. Jinian, alam ko, mas malapit ka kay ate. Alam ko ring hindi niya ako gusto dahil nakuha ko ang atensyon ni Ama. Pero bata pa lang ay kasama ko na si Lola, kaya mas malapit ako sa kanya kaysa sa inyo, hindi ba dapat lang iyon? Hindi mo dapat gamitin iyon para siraan ako kay Zinian at sirain ang relasyon namin. Kung ganoon, dapat lang na mas malapit sa akin ang asawa ko, di ba? Sanay ka na kasing mang-agaw ng gamit, pati ba naman asawa aagawin mo? Bakit? Wala na bang pumatol sa'yo? Ate, alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag mo na akong pagsabihan. Ate, humihingi ako ng tawad. Inasahan ko na gagamit ka ng ganitong mababang paraan. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo? Siyempre, ibabalik ko ang alak sa iyo. Sinasabi mo pa na ikaw ang anak ng pinakamayaman? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mukha kang palengkera. Hindi mo makukuha ang sa akin dahil ako ang tunay na misis ng presidente.